Marisol Davino, pwede ka na pumasok sa loob. Anunsyo ng coordinator ng isinasagawang job interview sa isang kilalang hotel sa Taguig, ang The Grand Hotel. Okay po, thank you. Nakangiting tugon niya sa babae. Pagpasok niya sa loob ng HR office ay nawala ang ngiti niya sa nadatnan. Jacinto Miranda? Mahinang sambit niya sa pangalan ng lalaking prenting nakaupo sa swivel chair. Pinapaikot nito sa kamay ang ballpen habang matiim na nakatitig sa kanya. You can leave now. Ako nang bahala mag-interview sa kanya. Anito sa coordinator na si Miss Vivian. Okay po, sir. Paglabas ng babae, parang gusto itong habulin ni Marisol at sabihin na huwag siyang iwan mag-isa roon. Have a seat, Miss Davino. Ani Jacinto. Parang nawalan ng lakas sa mga tuhod ni Marisol. 7 taon niyang sinubukang kalimutan ang lalaking nasa harapan niya ngayon. Pero isang tingin pa lang dito ay tila bumalik lahat ng sakit at ala-alang pilit niyang ibinaon. Ito lang naman kasi ang dati niyang nobyo sa loob ng 5 taon. Ang lalaking nag-iisa niyang minahal simula pa noong high school siya. Magkaibigan ng pamilya nila kaya bata pa lang ay magkakilala na sila. Magkaedad din sila at magkaklase simula preschool hanggang college. Good morning, sir. Nanginginig na bati niya sa lalaki. Good morning. You're here for the interview, right? Yes, sir. And the position you're applying to is the room attendant? Tanong nito habang binabasa ang resume niya. Opo, sir. Why should I hire you, Miss Davino? Napalunok si Marisol habang nakatingin sa lalaki. Pakiramdam niya kasi ay double meaning ang tanong nito at baka sa malamig nitong mga mata ang galit na tila matagal nitong kiningkim. What, Miss Davino? You're wasting my precious time. 27 ka na't alam mo na siguro na hindi dapat inaaksaya ang oras ng ibang tao. Kung hindi ka sasagot, ipapatawag ko na lamang ang susunod na aplikante. Wag po, sir. Importante po sa akin ang interview na to. Natatarantang sagot niya rito. Then answer my question. You should hire me kasi sinisiguro ko po sa inyo na masipag ako at maayos magtrabaho. Kasama po ng resume na ipinasa ko ang certificate ko sa housekeeping training. At saka kailangan ko po ang trabaho na ito, sir. Mahabang sagot niya. Pilit niyang pinatatag ang sarili at sinalubong ang tingin ng lalaki. Sigurado ka ba na okay lang sa'yo at kaya mong trabaho dito sa hotel? Yes, sir. Diretsong sagot niya. Hindi siya pwedeng maging mapili dahil kailangan niyang makahanap agad ng trabaho bago pa sila mapalaya sa inuupahang apartment. Okay, you're hired. Talaga po? Tanggap na ako? Ayaw mo ba, Miss Davino? Bakit mo hindi ka makapaniwala? Iniisip mo ba na hindi kita tatanggapin? Hindi po, sir. Salamat po. Pagbubutihan ko po ang trabaho ko. Okay, you can leave now. Kukontakin ka ng HR kung kailan ka magpapasa ng requirements at magme-medical. Then kung kailan ka magsisimula sa trabaho. Thank you, sir. Nagmamadali siyang lumabas ng HR office. Napasandal si Marisol sa dingding at marahas na bumuga ng hangin. Akala niya ay ordinaryong luxury hotel lamang ang The Grand Hotel. Hindi niya alam na pag-aari pala yun ng pamilya Miranda. Ang alam kasi niya ay factory ng pagkain ng negosyo ng mga ito. Kaya hindi siya nag-apply sa mga factory dahil ayaw niyang makaengkwentro ang pamilya Miranda. Pag-uwi niya sa apartment ay nagkwento siya sa inang si Martha. Talaga? Si Jacinto nag-interview sa'yo, anak? Pag-aari nila ang The Grand Hotel na yon? Hindi makapaniwalang tanong nito. Opo, Mami. Yun ang dinig ko sa chismisan ng mga taga-HR. Imposible rin naman po na taga-HR lang siya. Napakayaman po ng pamilya nila noon pa. Bakit nga siyang naroon imbes na ang HR? Tinanggap ka pa niya. Baka naman binabala kanyang pahirapan dahil galit siya sa'yo, anak. Nag-aalalang ginagap ng ginang ang kamay niya. Hindi naman po siguro, Mami. Kailangan din talaga nila ng mga cleaner lalo't sumisikat na ang bagong hotel na yon. Maghanap ka na lang kaya ng ibang trabaho, Marisol. Baka may iba ka pang pwedeng pasukan. Hindi po pwede, Mami. Kailangan na nating makabayad ng upa dito sa apartment sa katapusan. Magpapadala pa po tayo kay Daddy ng pandagdag sa pambayad ng utang natin. Kaya kung ano man ang gawin ni Jacinto ay pagtitiisan ko na lang muna. Hahanap din naman po ako ng ibang trabaho kapag nakabayad na tayo sa bayarin natin. Isa ngayon ang mas mahalaga ay makapagsimula agad ako sa trabaho. Kung kausapin mo kaya siya at nagpaliwanag ka, total kasalanan naman ng mga magulang niya kung bakit nangyari ang lahat ng yun sa atin. Agad niyang niyakap ang inang hindi na maipinta ang muka. Batid niyang masama rin ang loob ng magulang niya sa magulang ni Jacinto
dahil hindi sila tinulungan ng mga Miranda noong panahong kailangan nila ng tulong. Nalugi kasi ang factory nila noon ng dairy products dahil dinispal ko ng mga pinagkakatiwala ang business partner ng kanyang ama ang pera ng kumpanya. Upang maisalba ang factory, nagloan ng kanyang mga magulang sa kung saan-saan. Ngunit hindi iyon naging sapat dahil nagkapatong-patong ang tubo sa mga utang nila. Hanggang sa nakakatanggap na sila ng death threats mula sa mga loan sharks. Kaya napilitan silang isara at ibenta ang factory at magtago sa Batanes kung saan ipinanganak ang kanyang ama. Mommy, hindi po nila kasalanan na nalugi ang kumpanya ni Daddy noon. Pero kung tinulungan nila tayo at hindi pinagdamutan, hindi sana tayo mababaon sa utang sa mga loan company, anak. Pinagbawalan ka pa nilang makipagkita kay Jacinto noon. Idinamay nila kayong dalawa. Nakaraan na po yun. Kalimutan na natin. Ang mahalaga po ngayon ay matapos na nating mabayaran ng mga utang natin para po makapagsimula na tayo ulit. At malapit na po yun. Bayad na tayo sa malulupit na loan sharks. Yung mga napakiusapan nating ibang loan company na lang ang problema natin. Medyo maayos naman po ang kita ni Daddy sa farm. Kaya tiniyak niya na malilinis na natin lahat ng utang natin sa loob ng 2 taon. Konting tiis na lang po, Mommy. Ay, hayaan mo na kasi ako magtrabaho din, anak. Para naman makatulong ako sa pagbabayad kahit nitong apartment. Kumbinsi ni Martha sa kanya na mabilis pa sa 4:00 inilingan niya. Alam kasi ni Marisol na hindi sanay sa mabigat na trabaho ang ina. Bukod sa lumaking anak mayaman ay may iniinda pa itong sakit sa puso. Magdodoble-doble lalo ang gastos nila kapag nagkasakit ito. Kaya siya na lamang ang magsasakripisyo. Dito na lang po kayo sa apartment ni. Hindi po pwedeng pareho tayong wala dito. Kailangan ka rin ni Jace. Isa pa, malaki po ang sahod sa hotel. Kaya kahit papano, makakaluwag tayo kapag nag-umpisa na ako magtrabaho doon. Mas malaki ang maidadagdag natin na pandagdag sa pambayad sa mga utang natin. Ikaw na nga ang bahala. Basta kapag masyado kang pinahihirapan ng Jacinto na yon, sabihin mo kaagad sa akin. Malilintikan talaga sa akin yon. Natawa siya sa sinabi ng ina. Opo, Mommy. Huwag ka mag-alala sa akin. Hindi naman po ako magpapaapi, no? Mabuti naman kung ganyan, anak. Dapat palaban ka at wag na wag magpapamuli. Higit sa lahat, wag marupok, hane? Mommy, hindi po ako marupok, okay? Siguraduhin mo lang, ha? Si Mommy talaga? Kumain na nga po tayo. Nagutom po ako sa biyahe at interview. Yaya niya rito. Sige, maghahain na ako. Tamang-tama at nakaluto na ako. Magbihis ka na at sumunod sa kusina. Tawagin mo na rin sa kwarto si Jace. Okay po. Ang tinutukoy ng ginang ay 6 na taong gulang niyang anak. Habang nagbibihis ay hindi maiwasan ni Marisol na isipin ang muli nilang pagkikita ng lalaking una at huling minahal. Kinailangan niyang iwan noon si Jacinto pati na ang kanyang pag-aaral ng business management dahil kinailangan nilang takasan ang mga pinagkakautangan na nanghaharas sa kanila. Hindi na niya nasabi rito noon na buntis siya dahil sa dami ng nangyari. Nagtaka rin siya na bigla na lamang niyang hindi makontak noon si Jacinto. Block din siya sa mga social media nito noon. Kaya wala siyang choice kundi buhayin mag-isa ang anak nila. 7 taon ang lumipas bago sila bumalik sa Manila. Nangungupahan sila sa isang apartment sa Pasay. Habang naiwan naman sa Batanes ang kanyang ama dahil may maliit itong farm doon na naging source of income nila. Hindi talaga yun ibinenta ng magulang niya dahil kailangan din nilang kumita at mabuhay. Hindi alam ni Marisol kung tama bang tanggapin ang trabaho sa hotel. Dahil bukod sa pagiging empleyada ng The Grand Hotel, kailangan niyang araw-araw na harapin si Jacinto. Ayaw niyang maungkat ang nakaraan, lalo na ang maungkat nito ang tungkol sa anak niyang si Jace. Ilang araw matapos makapagpasa ng mga requirements, tinawagan ng HR si Marisol para sabihin na pwede na siyang magsimula sa trabaho. 7 araw din siyang nag-training at masaya siya dahil may bayad na rin ang training na iyon. Ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ng supervisor niya sa housekeeping ang magiging duty niya. Po, 20 rooms na check-outs ang kailangan kong linisin ngayong araw? Hindi makapaniwalang tanong ni Marisol. Oo, isipin mo na lang na ito ang final training mo. Sige, maiwan na kita. Galingan mo, ha? Sabay mahinang tapik ng supervisor na si Marisa sa balikat niya bago ito umalis. Napabuntong hininga na lang si Marisol, saka sinimulan ng trabaho. Usually, 30 to 45 minutes ang kailangan igugol sa paglilinis ng hotel room ng mga nag-check-out na guest. Kaya hindi alam ni Marisol kung paano niya pagkakasyahin ang 8 oras
para matapos ang 20 kwarto. Ay, kaya mo to Marisol. Hindi ko pinalaki ng sex mom para lang sumuko. Laban-laban lang. Cheer niya sa sarili habang nagkukuskus ng tiles ng banyo ng isang hotel room. Sigurado namang siya ang may pakana nito, kaya hindi ko pwedeng ipakita sa kanya na hindi ko kaya. Hindi ko siya bibigyan ng kahit na anong dahilan para tanggalin ako sa trabaho. Determinadong sabi niya. Nang oras na ng short break nila ay mas pinili ni Marisol na wag na lamang gamitin yun. Sigurado ka? Ayaw mo magpahinga sandali? Tanong sa kanya ng kasabayan sa training na si Rosana. Oo, sayang ang oras. Marami pa akong kwartong lilinisin eh. Hindi pa ako nangangalahati. Sige, ikaw ang bahala. Maiwan na kita. Okay. Nginitian niya ito saka siya pumasok sa susunod na kwartong lilinisin. Halos mapanganga si Marisol nang makita ang itsura niyon. Ay, hindi ko alam kung nagkataon lang ba na ganito kakalat ang mga naging guest dito. Iiling-iling na sinimulan niya ang pagpapalit ng bedsheets. Hapong-hapo si Marisol nang matapos ang shift niya ng araw na yon. Halos namamanhid na ang mga braso niya sa kakakuskus, habang tila gusto nang bumigay ng mga binti niya sa maghapon. Grabe, unang araw mo pagkatapos ng training pero napalaban ka kaagad sa gera, Marisol. Ayos ka lang ba? Tanong sa kanya ni Rosana. Bago pa siya makasagot ay dumating si Miss Marisa. Marisol, uuwi ka na ba? Pwede bang i-extend ng overtime mo? Tanong nito. Po, 20 check-out rooms ang nilinis niya ngayong araw. Mag-overtime pa po siya? Pasimpleng kinurot ni Marisol sa tagiliran si Rosana. Ayos lang po, may uutos pa po ba kayo? Nakangiting tanong niya sa supervisor. Oo, yung presidential suite kasi kailangan linisin. Isang oras na lang darating na ang guest. Bakit hindi po ninyo ipalinis sa susunod na shift, ma'am? Singit ni Rosana. Nakatikim ulit ito ng kurot kay Marisol. Ako na pong bahalang maglinis. Sayang din pong overtime pay. O sige, sumunod ka sa akin. At ikaw, Rosana, umuwi ka na. Baling ni Miss Marisa dito. Opo, mauna na ako sa'yo, Marisol. Ingat ka. Kinawayan niya ito. Isinama naman si Marisol ng supervisor nila sa presidential suite ng hotel. Ikaw na bahala dito, Marisol. Marami kasing gawain ngayon sa hotel, kaya hindi ko ito maiutos sa iba. Apologetic ang tonong sabi sa kanya ni Miss Marisa. Okay po, ako na pong bahala dito. Nginitian niya ito. Alright, maiwan na kita. Sige po. Inihatid ito ng tanaw ni Marisol. Mabuti na lang hindi ito kasing dumi ng mga kwartong nilinis ko kanina. Okay, simulan mo na Marisol para makauwi ka na. Siguradong hinihintay na ako ni Jace. Huminga siya ng malalim bago sinimulang kumilos. Malapit na siyang matapos sa paglilinis nang marinig niyang bumukas ang pinto. Hala, dumating na ang guest. Wala pa namang 1 hour ah. Bulalas niya. Sandali lang po, hindi pa Nabitin sa ere ang iba pa niyang sasabihin pagkakita sa taong nakatayo roon. I'm here to take a look. Baka hindi maayos ang pagkakalinis mo. Nakakahiya sa guest. Wika ni Jacinto. Sinimulan nitong inspeksyonin ang buong presidential suite. Malapit na po ako matapos, sir. I don't think so. Pakiulit ang bedside table. May alikabok pa. Anito matapos padaanin ang daliri doon. Okay po, sir. Hindi pantay ang pagkakatupi ng duvet. Kalmadong puna ni Jacinto habang pinagmamasdan ng kama. Sige po, sir. Aayusin ko po. I-mop mo rin ulit ang sahig. Titingnan ko rin ang banyo. Naikuyom ni Marisol ang kamao dahil sa sunod-sunod na utos nito. Alam niya na sinasadya ng lalaki na pahirapan siya, kaya ginawa na lang niya ang lahat ng iniutos nito. May ipapaulit pa po ba kayo, sir? Hindi napigilan ni Marisol na lahukan ng sarkasmo ang tono ng pananalita. Wala na. I think handa na ang kwartong to sa pagdating ng guest bukas. Makakauwi ka na, Miss Davino. Sabi ni Jacinto bago siya nito iwan doon. Ha? Bukas pa pala ang dating ng guest, pero pinag-overtime niya ako para linisin ang kwartong to. Nanggigigil na nilamukos niya ang basahang hawak. Nagmadali na si Marisol para makauwi na sa inuupahang apartment sa Pasay City. Nakapag-out na siya at palabas na sana ng hotel nang tumunog ang cellphone niya. Hello? I'm sorry, Jace. Kinailangan ko kasi mag-overtime sa trabaho eh. Pero pauwi na ako. Wait for me na lang, okay? I miss you too. Bye. Tinapos niya ang tawag saka nakangiting ibinalik ang cellphone sa bag niya.
Dahil sa pagod at pagmamadali, hindi napansin ni Marisol ang taong hindi maipinta ang muka habang nakatingin sa kanya. Madilim ang ekspresyon ni Jacinto nang marinig ang lambing sa boses niya habang may kausap siya sa telepono. Kinabukasan, maaga pa lang ay mainit na ang ulo ni Jacinto. Did you find something about Marisol? Hindi maipinta ang mukhang tanong niya sa assistant na si Troy. Inutusan niya itong alamin ang naging buhay ng dating nobya sa 7 taong nakaraan. Nalaman ko pong sa Batanes sila nagpunta noon at sa Pasay sila nakatira ngayon ng mami niya. Hindi rin po siya nakapagtapos ng college, sir. Bukod doon ay wala na po akong nakalap tungkol kay Miss Davino. Yun lang? Hindi mo nalaman kung bakit bumagsak ang kumpanya nila noon? Kung sino ang mga nakasama niya sa loob ng 7 taon? May asawa na ba siya at anak? Sunod-sunod na tanong ni Jacinto na lalong lumalim ang gatla sa noo. Wala po nakakaalam ng tunay na dahilan sa pagkalugi ng negosyo ng mga Davino noon. Mukha namang wala pa pong asawa si Miss Davino, sir. Then who is that? Sino po? Narinig ko siyang may kausap sa telepono, Troy. Baka po kaibigan o kamag-anak. I don't think so. Dig more information about her. Papuntahin mo rin dito ang housekeeping supervisor. May uutos ako sa kanya. Okay po, sir. Pagkaalis ng assistant ay hindi mapakaling nagpalakad-lakad sa loob ng opisina niya si Jacinto. Bakit walang nakukuhang impormasyon tungkol sa kanila ang mga tauhan ko? Bigating tao rin bang ipinagpalit niya sa akin dati? Bakit nag-apply siya bilang room attendant? Hindi ba siya kayang buhayin ng lalaki niya? Litanya niya. Nang makita niya ang resume ni Marisol na isa sa aplikante, hindi na siya pinatahimik ng isip niya. Pilit man niyang iignora ang babae, hindi niya magawa. Naiinis siya dahil bigla na lamang siya nitong iniwan 7 years ago. Ni hindi ito nakipag-break sa kanya. Basta na lamang siyang iniwan sa ere. Napahinto siya sa pag-iisip nang may kumatok sa pinto. Come in. Anya. Good morning, sir. Ipinatawag niyo raw po ako? Tanong ni Marisa. Yes. Utusan mo si Miss Davino na linisin ang penthouse. Tugon niya rito habang umuupo siya sa kanyang swivel chair. Po, pero kakalinis lang po nun kahapon, sir. Madumi na ulit dahil nag-inuman kami dun kagabi ng mga kaibigan ko. Okay, sir. Pero may naka-assign na po kasing ibang kwarto kay Miss Davino. Masyado siyang maraming nilinis kahapon. Kaya sa medyo magaan ko lang po siya itinoka ngayong araw. Baka po hindi na niya kayanin ng pagod araw-araw at mag-resign siya bigla. Kulang pa naman po tayo sa tao ngayon sa housekeeping. Gawin mo na lang ang inutos ko. Ipauna mo sa kanya ang paglilinis ng penthouse, okay? Noted, sir. Makakaalis ka na. I want her to clean my penthouse. ASAP. Pagkaalis ng housekeeping supervisor ay napangisi si Jacinto. Hindi ka sumuko kahapon, ha? Tignan natin ngayon. Tumayo siya at lumabas ng opisina niya para magpunta sa penthouse niya na nasa top floor ng hotel. Gusto niyang bago pa dumating doon si Marisol ay naroon na siya. Siguro naman wala siya rito ngayon. Narinig ni Jacinto na sambit ni Marisol pagkapasok nito sa penthouse. Uunahin ko na lang siguro muna ang bathroom at kwarto para kung sakaling dumating siya tapos na ako maglinis doon. Tama, doon nga muna. Sambit pa ng dalaga na parang may kausap na hangin. Ay kalabaw na macho! Gulat nitong bulalas. Nakita rin ni Jacinto na nahigit nito ang paghinga nang bigla niyang buksan ang pinto ng banyo at lumabas siya doon na nakatapis lang ng tuwalya. Sorry po sir, akala ko po wala ka dito ngayon. Nakayo kong hingi ni Marisol ng tawad. Bakit basta ka nalang pumapasok? Hindi ka man lang kumatok. Paano kung kwarto ng guest ang napasok mo tapos may tao pala? Inaasahan ko po kasi na nasa opisina ka ng ganitong oras. Nagdadahilan ka pa. Pumasok ka na at linisin mo ang banyo. Nalakihan ni Jacinto ang bukas ng pinto pero hindi siya lumabas. Sir, hindi ka pa po yata tapos gumamit ng bathroom. Ang ibang parte na lang po muna ng penthouse ang lilinisin ko. No, unahin mo na tong banyo. Magsisipilyo na lang naman ako. Okay po. Napataas ang sulok ng labi ni Jacinto nang wala itong nagawa kundi ang pumasok sa loob ng bathroom kahit naroon siya. At sinadya niyang tagalan ng pagsisipilyo. Hindi ka pa ba tapos, sir? Tanong ni Marisol maya-maya. Paglingon niya ay agad itong nag-iwas ng tingin. Pinagmamadali mo ba ako? Mabilis siyang nagpalit ng ekspresyon nang mag-angat ito ng tingin. Hindi naman po sa ganun, sir. Magmamap po kasi ako ng sahig. Kung hindi ka pa po tapos, sa labas na lang po muna ako maglilinis. Tapos na ako. Tinapos ni Jacinto ang pagsisipilyo.
Sinadya niyang lumapit ng napakalapit kay Marisol pagdaan niya sa harapan nito. Pinigilan niya ang sariling mapangiti ng suminghap to. Pagkatapos mo dito, pakisunod ang kama. Gusto kong magpahinga. Okay po, sir. Dumiretso si Jacinto sa walk-in closet para magbihis. Naikuyom niya ang kamao pagpasok doon. Gustong-gusto na kitang tanungin kung bakit bigla ka na lang nawala noon, Marisol. Pero hindi pa ako handa sa isasagot mo. Kaya pahihirapan muna kita. Anya sa sarili. Matapos magbihis, nagmamadali siyang lumabas at prenteng nahiga sa kama. Sir, pwede po ba na lumipat ka muna sa couch? Alanganing tanong sa kanya ni Marisol. Are you ordering me? Salubong ang kilay na tiningnan niya ito. Hindi po, sir. I-vacuum ko po kasi ang kama at papalitan ng bedsheet. Kaya paano ko po magagawa yun kung nandyan ka? Fine. Unahin mong i-vacuum ang couch para makalipat ako dun. Okay po, sir. At saka, isunod mo agad ang kitchen. May iniwan kasing pagkain ng mga bisita ko kagabi at nangangamoy na yon. Sige, sir. Akmang lilinisin na sana ni Marisol ang couch na sinadya niyang dumihan nang muli siyang magsalita. One more thing. Pwede mo ba akong igawa ng fresh orange juice, Miss Davino? Dahil nakatalikod sa kanya ang dalaga ay napangisi si Jacinto. Hinihintay niyang mapikon ito sa kakautos niya. Ngunit peke ang ngiti na humarap si Marisol sa kanya. Okay po, ipagtitimpla po muna kita ng fresh orange juice kahit na hindi ko yung trabaho. Nagdadabog ka ba at nagrereklamo, Miss Davino? Tanong niya nang padaskul itong tumayo. Hindi po, Mr. Miranda. Magtitimpla na nga po ako eh. I want it cold. Pahabol pa niya nang tumalikod na ito, pero hindi na ito sumagot. Sinadya ni Jacinto na pahirapan sa paglilinis ng penthouse niya si Marisol. Kaya inabot ito ng siyam-siyam. Ngunit siya lamang ang na-frustrate dahil hindi nagreklamo ang dalaga. Tapos ka na ba? Uutusan niya sana ito nang ipagluto siya, pero hindi niya natapos ang sasabihin nang makitang nakayukyok ang ulo ni Marisol sa lamesa sa balcony ng penthouse niya. Ay, natutulog sa oras ng trabaho. Imbis na gisingin, natagpuan niya ang sariling kinukumutan ang likod nito. Malamig dito, baka magkasakit ka. Kasalanan pa ng hotel. Sabi niya sa mahinang boses bago ito iwan doon matapos pagmasdan saglit ang mukha nito. Samantala, napabalikwas si Marisol nang ma-realize niya na nakatulog siya sa balcony ng penthouse ng boss. Nagtaka pa siya nang makitang may blanket na nakabalot sa likod niya. Naawa ba siya? Kaya nilagyan niya ako ng blanket at hinayaang matulog? Tanong niya sa sarili habang tinitiklop ang tela. Asa ka pa, Marisol? Anong oras na ba? Baka mapagalitan ako. Dali-dali siyang bumalik sa loob ng penthouse matapos ayusin ang sarili. Miss Marisa is looking for you. Sinabi ko na lang na hindi ko pa tapos maglinis dito. Kahit ang totoo, natutulog ka lang sa oras ng trabaho. Bungad ni Jacinto sa kanya na naabutan niyang prenteng nakaupo sa couch sa living room. Pinigilan ni Marisol ang sarili na simangutan ito. Pasensya na po, sir. Nag-overtime po kasi ako kagabi, kaya late na ako nakauwi at nakatulog. Nagrereklamo ka ba dahil nag-overtime ka kagabi? Bayad ka naman, di ba? Hindi po ako nagrereklamo, sir. Gusto ko nga po ang overtime eh. Sige po, tatapusin ko na po ang paglilinis dito. Okay. May sandwich sa kitchen. Kainin mo bago ka magpatuloy sa paglilinis. Baka mahimatay ka pa sa gutom, kasalanan pa ng hotel. Pagkasabi noon ay tumayo ito at pumasok sa kwarto. Sinundan ito ng tingin nang hindi makapaniwalang si Marisol. Bago siya magpunta sa kusina, nakita niya sa ibabaw ng island counter ang sandwich na nasa isang transparent food container. Habang kumakain ay hindi niya maiwasang maalala kung gaano kaalaga sa kanya si Jacinto noon. Nakaraan na lang ang lahat ng yun, Marisol. Nakonsensya lang siya ngayon kasi pinapahirapan ka niya. Huwag kang umasa na may konsensya siya. Galit nga siya sa'yo, di ba? Mabilis niyang tinapos ang pagkain para maipagpatuloy na ang paglilinis. Dahil sa laki ng penthouse ay ginugol ni Marisol ang buong shift niya sa paglilinis doon. Malapit na siyang matapos nang tumunog ang cellphone niya. Tumingin muna siya sa paligid bago sagutin yun. Hello? Bakit ka tumawag? May problema ba? Di ba sinabi ko na huwag kang tatawag kapag oras ng trabaho ko? Mahinang sabi niya sa nasa kabilang linya. Saglit niyang pinakinggan ang tugon ng kausap. Sige, mamaya pauwi na ako. Patapos naman na ako maglinis dito kaya siguro naman hindi ko kailangan mag-overtime ngayon. I miss you too. Behave ka lang dyan ha. Bye.
Nakangiti niyang tinapos ang tawag, pero nawala ang ngiti niya nang makitang nakatayo na pala sa likuran niya si Jacinto. Kanina ka pa dyan, sir? Kanina natulog ka. Ngayon naman nakikipag-usap ka sa telepono sa oras ng trabaho. Ganyan ka ba talaga kapasaway na empleyado? Madilim ang mukhang anito. Pasensya na po, sir. Hindi na po mauulit. Nauutal na hingi niya ng paumanhin dito. Napalunok siya nang lumapit si Jacinto sa kanya. Bakit parang kabado at pinagpapawisan ka? Sino ba yung kausap mo? Tanong nito na hindi inaalis ang tingin sa mga mata niya. Pribado po ang tinatanong niyo, kaya hindi ko po masasagot, sir. Importante po ang tawag na yun. Yun lang po ang masasabi ko. I'm asking you, Marisol. Sino ang kausap mo? May diing tanong ulit nito habang nagtatagis ang bagang. Pakiramdam niya ilalabas na sa dibdib niya ang puso niya sa sobrang kaba dahil sa sobrang lapit nito sa kanya. Kailangan ko na pong tapusin ang trabaho ko. Excuse me, sir. Napasinghap siya nang cornerin siya nito nang magtangka siyang umalis. Sagutin mo muna ang tanong ko, Miss Davino. Sabay silang napalingon nang tumunog ang doorbell. Hindi pa tayo tapos. Nakahinga ng maluwag si Marisol nang maglakad si Jacinto papunta sa pintuan. Ipinagpasalamat niya ang pagdating ni Miss Marisa. Kailangan ito ng mga tao na magde-decorate sa isang VIP room para sa isang marriage proposal. Kaya wala nang nagawa si Jacinto kundi hayaan siyang umalis. Aminin mo nga sa akin, Marisol, magkakilala ba kayo ng CEO? I mean, ni Sir Jacinto? Tanong ni Marisa habang naglalakad sila papunta sa VIP room. Napag-alaman niya rin sa supervisor na si Jacinto pala talaga ang may-ari at CEO ng hotel. Pero kasosyo nito ang magulang nito sa hotel na yon. Po? Bakit niyo po naitanong, ma'am? Kasi parang ang laki ng galit niya sa'yo eh. Unang araw mo palang 20 kwarto na ang pinalinis niya sa'yo. Tapos pinag-overtime ka pa niya agad. Ngayon naman ikaw lang mag-isang pinaglinis niya ng penthouse niya. Hindi po ba siya ganun sa lahat ng bagong empleyado? Hindi, dahil kaming hinahayaan niyang mag-train at mag-handle sa mga empleyado. Ngayon lang siya nakialam ng ganito. Kaya naisip ko na baka may past kayong dalawa. Nasa mid si Marisol nang wala sa oras. Wala po kaming past. Sigurado ka? Sabihin mo na sa akin, hindi ko naman ipagkakalat. Pangungulit nito. Wala po talaga. Baka trip niya lang mag-power trip ngayon. Hindi ganun si Sir Jacinto. Sa tagal ko ng empleyado niya, ngayon lang siya nagkaganito. Hayaan niyo na lang po. Kaya ko naman po. At saka, hindi naman po ako madaling sumuko. Mabuti na lang. Konting tiis lang ha. Baka sinusubo ka lang. Halika na para hindi ka na mag-overtime. Nakangiting yaya nito sa kanya. Nginitian na lang ito pabalik ni Marisol. Ayaw niyang ipaalam sa mga katrabaho ang nakaraan nila ni Jacinto dahil baka masamain pa nito. Nang araw na yon ay hindi nga nag-overtime sa trabaho si Marisol kaya nakauwi siya ng maaga. Himala rin na hindi siya pinahirapan ni Jacinto noong mga sumunod na araw. Akala niya ituloy-tuloy na yon, pero hindi pa rin pala. May araw na pinag-alis siya nito ng mansya sa isang mamahaling carpet nang hindi dapat na madamage. Nang sumunod na araw naman ay nagbuhat siya ng mabibigat na blanket gamit ang hagdan dahil sirado ang elevator, pero nalaman niyang hindi naman pala. Meron pang pinaghanap siya nito ng nawawalang mamahaling relo, pero nasa drawer lang pala ng lalaki. Gusto na niyang mapikon at mag-resign pero hindi pwede. Kailangan niyang magtimpi dahil sa pera. Ayaw niyang tumira sila sa kalsada. Kailangan din ng tulong ng daddy niya sa bayarin nila sa loan buwan-buwan. Kinabukasan, kinailangan mag-overtime ni Marisol dahil inutusan siya ni Jacinto na ipa-dry clean ang suit na gagamitin nito sa importanteng meeting. Aksidenteng natapunan niya kasi iyon ng kape. Hello? Mommy, pasensya na po, hindi ko na ulit kayo natawagan kanina. May ipinagawa pa po kasi sa akin pagkatapos kong i-dry clean ng isang suit. Apologetic na sabi ni Marisol nang sagutin ang tawag ng ina. Ayos lang anak, pero ano kasi, may kailangan kang malaman. Alanganing wika ni Martha mula sa kabilang linya. Ano po yun, Mommy? Nandito kasi kami ni Jay sa hotel ngayon. Ano po? Paano kayo nakarating dito? At saka, bakit kayo nagpunta dito, Mi? Si Jace kasi, galit na galit nang malaman na late ka na namang uuwi. Pinapahirapan ka raw ng boss mo kaya gusto niyang magpunta rito. Mami, dapat hindi ka pumayag na magpunta kayo rito. Namamaplema na napahawak si Marisol sa sentido.
Ayoko nga pumayag anak, kaso itong si Jace, nagbanta na mag-isa siyang aalis. Kaya wala na ako nagawa kundi samahan na lang siya. Alam mo naman ito kung gaano ka-protective sa'yo. Nasaan po kayo ngayon? Nandito kami sa lobby ng hotel. Pumunta ka na muna rito bago pa mainip tong anak mo. Abay parang matanda kanina na hinahanap sa receptionist ang boss mo. Natatawa na lang ang mga receptionist pero hindi kami pinayagan na makita si Jacinto. Bawal daw. Ayun, nakasimangot ang anak mo rito. Aantayin ka na lang daw namin para sabay-sabay na tayong umuwi. Opo, Mami. Pupuntahan ko po kayo dyan. Magpapaalam lang ako sa visor ko na hindi na mag-overtime ngayon. Huwag po kayong aalis, okay? Sige anak, bilisan mo. Tinapos na ni Martha ang tawag. Nagmamadaling sumakay si Marisol ng elevator para magpunta sa hotel lobby. Hindi niya napansin na nakita siya ni Jacinto. Huh? Bakit siya nagmamadali? Excited makita kung sino mga kausap niya sa phone? Natigilan si Jacinto sa naisip. Mabilis itong sumakay ng private elevator para sundan ang dating nobya. Pagkalabas ni Marisol ng elevator, ay patakbo na sana siya sa lobby nang may kamay na pumigil sa braso niya. What's with the rush? Jacinto? Nanlaki ang mga mata niya nang makita ito. Kailangan ko nang umuwi. Bitiwan mo ako. Paano kung sabihin ko na hindi ko pa pwedeng umuwi? Ano? Nagpaalam na po ako sa visor ko. Pumayag siya kaya uuwi na ako. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang biglaang napaupo sa sahig si Jacinto. What the? Natigilan ang boss niya nang makitang isang batang lalaki ang pumatid dito, kaya ito napaupo sa sahig. Jeez! Akmang lalapitan ito ni Marisol, nang bigla nitong atakihin ang lalaki at pagsusuntokin ito ng maliliit nitong kamao. Salbahe ka! Yan ang bagay sa'yo! Inaaway mo mami ko! Bad ka! Bad ka! Paulit-ulit na sabi ni Jace habang inuupakan ng suntok sa binti, braso at tiyan si Jacinto. Nagulat pa rin sa nangyayari. Pinagtitinginan na rin sila ng mga napapadaan sa harap nila. Naku anak, pasensya ka na at natakbuhan ako ni Jace. Nainip na kakahintay sa'yo. Tura ng kanyang ina na halos hingalin sa pagsunod sa bata. Apo, itigil mo na yan. Tita, apo niyo po ang batang to? Tanong ni Jacinto habang sinasalag ang mga kamay ni Jace. Nakilala agad nito ang ina ni Marisol. Hindi malaman ni Martha kung ano ang isasagot. Hey kiddo, stop it! Saway nito sa bata sa mababang boses. Ayoko! Bad ka! Pinapahirapan mo ang mami ko! I hate you! Bad boss ka! Bad! Jace, tama na yan. Mali ang ginagawa mo, okay? Halika na, umuwi na tayo. Hinila ni Marisol ang braso ng anak para tumigil ito. Pasensya ka na, iho. Paumanhin ni Martha sabay baling sa mag-ina. Tayo na. Bitiwan mo po ako, Mami. I said I will protect you from the bad guy. Bad siya dahil palagi kanyang pinapahirapan at pinag-overtime. Kaya pagod na pagod ka lagi pag uwi ng bahay. Masama ang tingin kay Jacinto na sabi ni Jace. Nakakuyong pa rin ang kamao ng bata. Nagkatinginan sina Marisol at mommy niya. Napagtanto niya na narinig siguro ng anak ang pag-uusap nila ng ina isang araw na nagkukwento siya tungkol sa trabaho niya. Hindi anak, parte yun ng trabaho ko, okay? Let's go, mag-uusap tayo sa bahay. Hinila na niya paalis ang anak. Wait, that kid, is that yours? Tigil ni Jacinto kay Marisol. He's none of your business, sir. Pabalang niyang sagot. Mommy, let's go. Yaya niya sa ina. Pasensya na talaga, iho. Aalis na kami. Paalam ng ginang kay Jacinto. Walang nagawa ang binata kundi pabayaan silang umalis. Pero puno ng tanong ang isip nito. Biglang naalala na Jacinto na may nangyari sa kanila ni Marisol bago sila naghiwalay. 5 taon na silang magkarelasyon at nangako sila na hindi lalagpas sa limitasyon hanggat hindi pa sila nakakapagtapos ng pag-aaral. Ngunit dahil ika-5 anniversary nila at nakainom, umabot sila sa pagtatalik. Hindi mapakali si Jacinto kaya agad niyang kinuha ang kopya ng CCTV footage sa hotel. Pinakita niya yon sa kanyang magulang. Nagkataon na dumalaw ang mga ito sa kanya sa hotel. Did you see that kid, Mom? Kamukhang-kamukha ko siya, di ba? Nagkatinginan ng parents ni Jacinto. Saka muling tumingin sa kopya ng CCTV ng hotel. Yun ay ang eksena kung saan bigla siyang sinugod ng batang tinawag ni Marisol na Jace at anak.
Yes, iho. Ganitong-ganitong itsura mo noong nasa parehong edad mo itong bata. Sagot ng kanyang amang si Roberto. Ibig sabihin may anak kayo ni Marisol? Bakit hindi mo pala sinabi sa amin na nagtatrabaho siya sa hotel? Ani naman ng kanyang inang si Jacinta. I was overwhelmed, Mom. Hindi po ako makapaniwala na pagkatapos ng 7 taon ay bigla ko siyang makikita bilang aplikante sa hotel. At saka halos magdadalawang linggo pa lang siya nagtatrabaho sa hotel. Paliwanag niya sa mga magulang. So, nagkausap na kayo. Anong sinabi niya sa'yo? Bakit sila nawala ng malugi ang kumpanya nila? Galit ba siya sa'yo? Kaya hindi niya sinabi ang tungkol sa anak niyo? Honey, relax. Paano ka masasagot ng anak mo kung ang dami mong tanong? Awat ng kanyang ama sa ina. Actually, hindi pa po kami nagkakausap ng maayos. Pinaimbestigahan ko siya, pero wala silang nalaman na kahit na ano. Kahit na ang tungkol sa bata. Well, kung kamukhang kamukha mo talaga siya, malaki ang posibilidad na ikaw ang ama niya. Gusto namin siyang makita. Ibigay mo sa amin ang address nila. Kalma ka lang muna, Mommy. Kailangan po muna nating masiguro. I will talk to Marisol first, okay? Sansala ni Jacinto sa ina. Paano kung hindi niya aminin na ikaw ang ama ng bata, anak? Kahit anong mangyari, malalaman ko po ang katotohanan. Determinadong anya. Hindi niya napansin na muling nagkatinginan ang mga magulang niya. Pwede ba kaming sumama, anak? Gusto rin namin sila makausap at makita ng apo namin. Request ng daddy niya. Saka na po, Dad. Ako na po muna makikipag-usap sa kanila. Pasasabihan ko na lang po kayo kapag pwede nyo na silang puntahan. Sige, anak. Walang nagawa ang mag-asawa kundi sundin ang desisyon ni Jacinto. Inabangan niya ang pagpasok sa trabaho ni Marisol kinabukasan. Natakot siya na baka hindi na ito pumasok pagkatapos ng nangyari. Kaya nakahinga siya ng maluwag nang makita ito sa hotel kinabukasan. Let's talk. Go to my office, Marisol. Sabi niya dito sa tonong nag-uutos. Pasensya na po, sir, pero may kailangan pa po akong gawin. Hinihintay po ng guest itong mga toiletries na dala ko. Hindi tumitingin sa kanya na tugon nito. Iniiwasan mo ba ako? Hindi po, sir. Bakit ko naman po yun gagawin? Let's be professional. Oras po ng trabaho ko ngayon. Excuse me. Akmang lalagpasan siya nito nang hawakan niya ito sa braso. I deserve an explanation, Marisol. Mahina pero may diing tura ni Jacinto. And what? Kailangan ko bang magbigay ng acceptable reason? Papa P, ikaw ba yan? Nagulat siya sa sarcastic na balik nito sa kanya. Seryoso ako, Marisol. Kailangan nating mag-usap. Marami kang dapat na ipaliwanag sa akin. Wala po tayong dapat na pag-usapan, sir. Naghihintay po ang guest. Ayaw niyo naman na magalit sila, di ba? Baka magkaroon ng hindi magandang feedback sa hotel niyo. Fine. Mag-uusap tayo mamaya pagkatapos ng oras ng trabaho mo. Wala siyang nagawa kundi bitiwan ito. Baka po mag-overtime ako. Wika ni Marisol bago ito umalis. Napabuntong hininga na lang si Jacinto habang sinusundan ng tingin ang dating nobya. Habang nasa opisina, hindi siya mapakali kaya tinawagan niya ang kaibigang si Lawrence. Hindi ba dapat ako ang galit? Bakit parang siya pa ang mas galit sa aming dalawa ngayon? Naguguluhan na tanong ni Jacinto. Baka natatakot si Marisol na kunin mo sa kanya ang anak mo. Kung anak mo nga yun. Ani Lawrence mula sa kabilang linya. Kilala nito si Marisol dahil dating mayaman ang pamilya ng dalaga kaya pare-pareho silang nasa iisang university na puro anak ng mga negosyante. Alam din nito na si Marisol lamang ang minahal niya. Sigurado ako. I felt that lukso ng dugo when I saw that child. Plus, kamukhang kamukha ko pa siya. Giyit niya sa kaibigan. Pero pinagsusuntok ka kamo. Bakit mo kasi inaapay ang nanay niya? Buti na lang bata yun. Kung malaki na yun, baka nasa ospital ka ngayon, pare. Tumatawang kantsaw nito. Shut up, Lawrence. Hindi ko naman alam na may anak kami. Bakit siya itinago ni Marisol sa'yo? Sabi mo nga, baka may sinamahan siyang ibang lalaki nang nalugi ang kumpanya nila, di ba? Kaya, siguraduhin mo muna, bro. Huwag assuming na anak niyo agad ang batang matapang na yun. Magdedemand ako ng paternity test kapag nagkausap na kaming dalawa. Kapag nasiguro mo na anak mo nga ang bata, ano naman ang gagawin mo? Hindi ko pa alam. Isa pang tanong, mahal mo pa ba si Marisol, pare? Natigilan siya sa tanong ni Lawrence. Silence means yes. Tigilan mo nga ako, Lawrence. How can I still love her kung iniwan niya ako ng ganun-ganun na lang? Tapos nang magkita kami, wala man lang ako narinig na explanation mula sa kanya. At itinrato pa ako na hindi niya kilala. Mahabang litanya ni Jacinto. And then malalaman mo pa na may anak pala kayo.
Sakit nun pare. Dugtong pa nito. Exactly. Kaya kailangan niya magpaliwanag sa akin. Paano? Ayaw ko nga kausapin. Of course, I have my ways. Napangisi siya. Good luck on that pare. Thank you. Salamat din sa pakikinig. Pakiramdam ko mababaliw ako sa dami ng mga tanong na gusto kong masagot. You know that I'm always one call away, bro. Paano? Bye na. Balitaan mo na lang ako, Daddy Jacinto. Paalam ni Lawrence sa kanya. Sige, bye. Tinapos ni Jacinto ang tawag at napatingin sa intercom sa gilid ng mesa niya. 7 taon kong hinanap ang sagot kung bakit niya ako iniwan ng walang paalam. Ngayon, mas dumami pa ang mga tanong ko. Kaya hindi mo na ako pwedeng iwasan, Marisol. Napangisi siya sa kapinindot ang button at may tinawagan. Sa housekeeping area, kausap ni Marisa si Marisol. May panibago na naman daw utos ang big boss na hindi nasakop ng trabaho niya pero kailangan niyang sundin. Ha? May sakit po siya? Kausap ko lang siya kanina. Okay naman po si sir. Malakas pa sa kalabaw. React ni Marisol nang utusan siya ni Miss Marisa na dalhan ng soup at gamot si Jacinto. Baka hindi mo lang nahalata nung kausap mo siya. Mukha siyang nanghihina kanina habang kausap ko siya eh. Ganun po ba? Sige po, kukunin ko sa kitchen ng soup na ipinaluto niyo para madala ko na sa penthouse niya. Sige, ito ang gamot. Ibigay mo sa kanya. Inabot dito sa kanya ang lalagyanan ng gamot. Okay po, Miss Marisa. Nginitian niya ito bago siya tumalima sa utos nito. Pagdating sa penthouse ni Jacinto, huminga muna ng malalim si Marisol bago pindutin ang doorbell at pumasok. Sir, ito na po ang soup at gamot niyo. Anya habang naglalakad papasok, pero wala siyang nakuhang sagot. Huwag niyang sabihin na kailangan ko pang pumasok sa loob ng kwarto niya. Tanong niya sa sarili. Sir Jacinto, narito na po ang soup at gamot niyo. Dadalhin ko po pa dyan sa kwarto niyo? Wala ulit siyang nakuhang sagot, kaya nagpa siya na lamang si Marisol na pumasok doon. Nakita niya na nakahiga ito sa kama at nakapikit ang mga mata nito. Lumapit siya saka inilapag sa bedside table ang tray na may lamang soup, tubig at gamot. Sir, ayos ka lang po ba? Nag-aalinlangang yumuko siya para tingnan to. Uy, humihinga ka pa naman ano? Okay ka lang naman kanina at naputol ang sasabihin niya nang bigla siya nitong hilahin. Dahilan para bumagsak siya sa ibabaw nito. Napasubsob pa siya sa dibdib nito nang mawalan ng balanse. Jacinto, ano ba? Bitiwan mo nga ako. Sabi na wala ka naman talagang sakit. Gumawa ka lang ng dahilan para mapapunta ako rito. Kumabog ang dibdib ni Marisol nang bigla itong dumilat at matiim siyang titigan. What if sabihin ko na tama ka? Para kang bata. Bitiwan mo nga ako. Nagpumiglas siya pero lalo lamang nitong hinigpitan ng hawak sa kanya. You have to answer my question first. Wala akong kailangang sagutin sa mga tanong mo. Pagmamatigas niya. Meron. Marami, Marisol. Wala. Ibinaling niya sa ibang direksyon ang muka dahil hindi niya kayang salubungin ang mga tingin nito. Alam mo sa sarili mo na meron, Marisol. Unang-una, bakit bigla ka na lang nawala? 7 taon na nakararaan. Bakit hindi kita mahanap at wala akong malaman na kahit na ano tungkol sa inyo ng pamilya mo? Higit sa lahat, sino ang batang yun? Anak ko ba siya? Tell me. Dama ni Marisol ang frustration sa boses ni Jacinto. Bakit hindi mo tanungin ang mga magulang mo? Hindi tumitingin sa lalaki na sambit niya. Bakit silang tatanungin ko? Anong kinalaman nila sa pagkawala niyo ng biglaan noon? Look at me, Marisol, and answer me. Please. Sumamo nito. Napilitan siyang tingnan ito at sa isang iglap ay tila nabuwal ang pader na iniharang niya sa pagitan nila. Dahil hindi galit ang nakikita niya sa mga mata nito, kundi guilt at pangungulila. 7 taon ako naghahanap ng sagot, Marisol. Kahit isang paliwanag lang sana. Ilang segundo silang nagkatitigan. Magsasalita na sana si Marisol nang biglang bumukas ang pinto. Jacinto, may sakit ka raw kaya Natutop ng bagong dating na babae ang bibig nito nang makita ang ayos nilang dalawa. Nanlalaki ang mga matang nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Mali pong iniisip niyo, ma'am. Agad niyang paliwanag. Nagmamadali siyang umalis sa ibabaw ni Jacinto. What are you doing here? Hindi maipinta ang mukha na tanong ni Jacinto sa babae. Excuse me. Maiwan ko na po kayo, sir. Kainin mo na lang po ang soup at inumin mo ang gamot kung totoong may sakit ka nga. Sarcastic na sabi ni Marisol bago siya tuloy-tuloy na umalis.
Narinig niyang tinatawag siya ni Jacinto pero hindi niya na ito pinakinggan. Oh, ayos ka lang ba Marisol? Bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Rosana sa kanya nang makasalubong niya ito sa hallway. Ayos lang ako. May nakakainis na guest lang akong na-encounter. Tugon niya rito habang inaayos ang sarili. Guest? O si Sir Jacinto? Pinahirapan ka na naman niya, no? Pero totoo ba narinig ko? May magandang sosyaling babae daw na naghahanap sa kanya. Hindi ko alam kung fiancé ba o girlfriend pero mukhang close sila. Natigilan si Marisol sa huling sinabi nito. Nakita ko nga, pero wala na tayong pakialam doon. Personal na buhay na yun ni Sir. Magtrabaho na lang tayo. Sabagay, may point ka dyan. Halika, sabay na tayo mag-snack. Break na rin naman natin eh. Sige, tara na. Nagpunta sila sa staff break room. Habang kumakain sila ni Rosana ay nakatulala si Marisol. Hindi mawala sa isip niya ang sinabi ni Jacinto at ang babaeng dumating sa penthouse nito. Hindi na dapat siya naaapektuhan, pero hindi niya maintindihan ng sarili kung bakit hindi yun mawala sa isip niya. Pag-uwi ni Marisol sa bahay nila ng araw na yon, hindi niya inaasahan ang madadatnan sa apartment nila. Mommy, Jace, nandito na ako. Tawag niya pagpasok ng bahay. Mommy, may bisita po tayo. Bibong imporma ni Jace sa kanya. Sinong... Hindi niya na ituloy ang sasabihin nang mula sa kusina ay lumabas ang mami niya kasama ang mga magulang ni Jacinto. Dumating ka na pala anak, tapos na kami maghapunan. Gusto mo bang ipaghain kita? Tanong ng kanyang ina. Imbes na sagutin ng ina ay ang mag-asawang Miranda ang binalingan niya. Ano pong ginagawa niyo dito? Madilim ang mukhang tanong niya sa mga ito. Magandang gabi, Iha. Gusto ka sana naming makausap tungkol sa bata. Nakangiting wika ni Mrs. Miranda. Mommy, pakiakyat po muna sa kwarto si Jace. Imbes ay baling niya sa ina. Sige anak, apo din muna tayo sa kwarto. Sandali lang po, Lola. Lumapit kay Marisol ang anak niya. Mommy, totoo po ba na lolo at lola ko rin po sila? Inosenteng tanong nito. Nakuyom niya ang mga kamao. Mag-uusap tayo mamaya anak. Sumama ka muna sa lola mo, okay? Nakangiting sinapo niya ang magkabilang pisngi ni Jace at hinalikan ito sa noo. Okay po, Mommy. Anito sabay baling nito sa magulang ni Jacinto. Salamat po sa pasalubong. Doon po tayo sa sala mag-usap. Yaya niya sa mga bisita pagkaalis ng anak. Pagkaupo nila sa maliit na sala ng apartment ay sinubukan pa rin ni Marisol na maging mahinahon. Bakit po kayo nagpunta rito? At bakit niyo sinabi sa anak ko ang bagay na yun? Tanong pa niya sa mga ito nang makaupo sila. Iha, alam namin na malaking kasalanan namin sa'yo. Pero wag mo naman sanang ipagkait sa amin ng apo namin. Pakiusap ni Jacinta sa kanya. Apo? Paano niyo nasabing apo niyo ang anak ko? Hindi niyo siya kaano-ano, kaya makakaalis na po kayo. Patawarin mo kami, Marisol. Nanginginig na wika ni Mrs. Miranda habang pinupunasan ng mga luha. Araw-araw namin pinagsisisihan ng naging desisyon namin noon. Hayaan mo sana kaming makabawi sa inyo. 7 taon na ang lumipas, saka lang kayo hihingi ng tawad. Dahil ano, nakita niyo ang anak ko? Pwes hindi ko po matatanggap. Nakakaalis na po kayo. Pagtataboy niya sa mga ito. Please Marisol, huwag mo sanang ipagkait sa amin ng anak niyo ni Jacinto. Nung nakiusap kami sa inyo noon na tulungan niyo ang kumpanya namin, pinakinggan niyo ba kami? At bakit parang walang alam si Jacinto sa nangyari 7 years ago? Natahimik ang mga magulang ni Jacinto at nagkatinginan. I knew it. Itinago niyo sa kanya ang lahat at hinayaan niyo na isipin niya na iniwan ko siya basta-basta. Ganun ba? Kaya galit siya sa akin? Kaya pinahihirapan niya ako sa trabaho? Inakala namin na yun ang makakabuti para kay Jacinto. Ginusto namin na mag-focus siya sa pag-aaral kaysa madamay sa problema ng pamilya niyo noon. Pag-amin ni Roberto. Hindi niyo lang kami pinagdamutan ng tulong. Hinayaan niyo rin na masira ang relasyon namin ni Jacinto. Kaya anong karapatan niyo na tawaging apo ang anak ko? Sana maintindihan niyo rin po na hindi ko kayo basta-basta mapapatawad. Umalis na po kayo, please. Pakiusap ni Marisol sa mag-asawa. Walang nagawa ang mga ito kundi umalis. Saka pinakawalan ni Marisol ang mga luhang kanina pa pinipigilang pumatak nang siya na lamang ang naroon. Anak, uminom ka muna ng tubig. Inabutan siya ng ina niya ng isang basong tubig. Salamat po, Mami. Tinanggap niya yon at ininom para lumuwag ang kanina pa naninikip na dibdib.
Pasensya ka na anak, pinapasok ko sila at hinayaang makita si Jace. Ayos lang po, Mami. Hindi naman po natin maitatago sa kanilang katotohanan. Sagot ni Marisol sa ina habang nagpupunas ng mga luha. Nagkausap na ba kayo ni Jacinto tungkol dito? Hindi pa po, pero wala naman na po kaming dapat pag-usapan. Ang mga magulang niya ang may dapat na ipaliwanag sa kanya. Paano ang anak niyo? Kung totoong wala siyang alam sa mga nangyari noon, may karapatan siyang malaman ng tungkol kay Jace. Pag-iisipan ko po. Wala ka na bang nararamdaman para sa kanya? Natigilan siya sa tanong na yun ng ina. Naalala niya ang babaeng dumating sa penthouse ni Jacinto. Ang sakit na pilit niyang itinatanggi ay muling kumirot sa dibdib niya. Wala na po, Mami. Pagsisinungaling niya. Totoo ba yan, anak? Bakit galing yata sa ilong ang sagot mo? Totoo po, Mami. Isa pa, mukha namang meron na siyang iba. Kaya bakit pa niya gustong malaman ang nangyari noon? Bakit parang nasasaktan ka, anak? Hindi po. Pupuntahan ko lang po si Jay sa taas. Paalam niya sa ina para makaiwas na sa mga tanong nito. Sasabihin mo ba sa kanya tungkol sa ama niya? Pahabol na tanong ni Martha. Pag-iisipan ko po muna. Magpahinga na po kayo. Tugon ni Marisol sa ina bago nagpatuloy sa pag-akyat ng hagdan. Naipagpasalamat niya na tulog na ang anak nang datnan niya ito sa kwarto nila. Grade 1 na ito, kaya madalas itong pagod pagkagaling sa eskwelahan dahil sa pakikipaglaro sa mga kaklase. Pasensya ka na anak. Hindi ko alam kung dapat mo bang makilala ang ama mo. Magkakaanak din naman siya sa iba, kaya baka masaktan ka lang din kung ilalapit mo ang sarili mo sa kanya. Hindi niya mapigilan ang muling pagtulo ng mga luha habang marahang hinahaplos ang ulo ng anak. Mabait si Jace at ni minsan, hindi ito naghanap ng ama dahil sapat ang pagmamahal at atensyon na naibibigay nila rito. Kinaumagahan, isang katok sa pintuan ang gumising sa katahimikan ng apartment ni Marisol. Nang buksan nito ang pinto, nanlaki ang mga mata ng babae sa taong nakatayo roon. Good morning. Nakangiting bati ni Jacinto pagbukas ni Marisol ng pinto ng apartment. Wala itong pasok kaya sinadya niya ang dating nobya sa bahay nito. Anong ginagawa mo dito, sir? Poker face na tanong nito matapos makabawi sa pagkagulat. Drop the sir, Marisol. Wala ako sa trabaho ngayon. Hindi na kita naabutan kagabi sa hotel, kaya nagpunta na lang ako dito. Kasi busy na kayo ng fiancé mo. Bulong nito. Ano yon? Ang sabi ko, hindi ba kayo nag-usap ng mga magulang mo? Hindi pa rin ba nila sinabi sa'yo? Actually, Mami, may bisita po ulit tayo. Bakit po hindi niyo siya pinapapasok? Tanong ni Jace na nakatayo na pala sa gilid ni Marisol. Hindi siya bisita anak, aalis na rin siya. Hi kiddo, pwede ba akong pumasok? May bibigay sana ako sa'yo. Nanlaki ang mga mata nito nang kausapin niya si Jace at ipakita ang dala niyang paper bag. Teka, ikaw po yung salbahing boss ng mami ko ah. Bakit ka nandito ha? Aawayin mo na naman sigurong mami ko no? Kunot noong pinakatitigan siya ni Jace. Ako nga, hindi ko siya aawayin, pero gusto ko sanang humingi ng tawad sa kanya at sa'yo na rin. Sorry sa nangyari ha. Pwede mo ba akong papasukin? Sige po. Hindi, aalis na siya anak. Pinandilatan siya ng mga mata ni Marisol pero hindi niya yun pinansin. Gusto ko sana makausap ang mami mo at ibigay sa'yo to. Peace offering ko sa'yo. Pwede mo bang sabihin sa mami mo na patuloyin niya ako? Huwag mo ngang utuin ang anak ko. Asik nito kay Jacinto. Mami, pwede mo ba siyang papasukin? Hihingi na raw po siya ng tawad. At saka may pasalubong po siya sa akin. Papatawarin ko na po siya dahil nagsorry na po siya. Ikaw din po dapat. Kumbinsi ni Jay sa ina kaya wala na itong nagawa. Ay, ang rupok naman ng anak ko. Nakuha agad sa suhol ng dumuho. Bulong nito sa isip. Fine, pasok. Gumilid si Marisol para makapasok si Jacinto. Ngiting-ngiti ang binata habang hindi naman maipinta ang mukha ng babae. Oh, Jacinto, tamang-tama, sabayan mo na kami mag-almusal. Ani Martha nang makita siya. Good morning po, tita. Salamat po. May dala po pala ako para sa inyo. Nasa kotse ko po. Ito naman ang para sa iyo, Jace. Inabot niya sa bata ang hawak na paper bag. Salamat po. Nag-abala ka pa, iho. Maupo na kayo para makakain na tayo. Mami, aalis din po siya kaagad. Sansala ni Marisol sa ina. Ano ka ba naman, anak? Pakainin mo muna si Jacinto pagkatapos mag-usap kayong dalawa.
Upo na kayo. Salamat po, tita. Dali-dali siyang naupo at baka magbago pa ang isip ng ginang. Noong magkasintahan pa sila ni Marisol, sanay siyang makikain ng agahan sa bahay ng mga ito dahil hatid sundo niya noon ang dating nobya. Kilalang kilala na siya ng magulang nito kaya labis siyang nalungkot nang bigla na lamang nawala ang mga ito sa Manila na hindi sinasabi sa kanya kung saan pumunta. Wala silang closure ni Marisol, kaya nga bumangon ang galit niya noong makita ang resume nito na isa sa aplikante sa hotel. Siya mismo ang nag-interview dito kahit di naman kailangan. Gusto kasi niyang malaman kung bakit cleaner ang apply nito at kilala niyang mayaman ang pamilya nito. Pero may idea na rin siya noon na baka naghirap ito matapos malugi ang kumpanya ng mga to. Naiikot na lang ni Marisol pa itaas ang mga mata nang ngitian niya ang babae. Naupo na rin ito katabi ang anak. Paborito mo rin po ang bacon? Tanong ni Jace kay Jacinto habang nag-aalmusal sila. Yes, pareho ba tayo? Kahit sino, paborito ang bacon, anak. Pinigilan niyang matawa sa pagkontra kaagad ni Marisol. Baka kasi lalo itong mainis sa kanya. Habang kumakain sila, ay natigilan si Jacinto sa napansin. Pareho pala silang kumakain muna ni Jace ng bacon bago galawin ng ibang pagkain. Maging ang paraan ng paghawak ng bata sa baso ay kapareho ng ginagawa niya. Lalo tuloy tumindi ang pagnanais niyang malaman ang buong katotohanan. Marisol, pwede na ba tayo mag-usap? Pukaw niya rito pagkatapos niyang uminom ng tubig. Mabuti pa sa sala kayo mag-usap. Kami na ni Jace ang bahalang maglipit ng pinagkainan natin. Nakakaintinding tura ni Martha. Okay po, Mami. Iakyat niyo po muna si Jace pagkatapos niyo kumain. Sabi ni Marisol sa ina. Nakangiting tumango naman ang ginang at bumaling sa binata. Sige na, Jacinto. Baka magbago pa ang isip niyan. Opo, tita. Nagmamadali siyang tumayo. Nang nasa sala na sila ni Marisol, hindi malaman ni Jacinto kung saan magsisimula. Nabaliktad na kasi ang sitwasyon. Kung noong una silang makita ay siya ang galit, ngayon ang dating kasintahan na ang galit. At naiintindihan niya ang pinanggagalingan nito. Akala ko ba mag-uusap tayo? Sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Sayang naman ang day off ko. Pagtataray nito. Marahas siyang napabugan ng hangin bago magsalita. I'm so sorry, Marisol. Nakausap ko na sina mom at dad. Inamin na nila sa akin ang ginawa nila noon. Nagalit ako noong una pero naisip ko na nangyari na yun. Kaya ang magagawa ko na lang ay humingi ng tawad on their behalf. Oo, nakaraan na yun, Jacinto. Pero may magagawa pa ba ang paghingi nila ng tawad? Hindi nyo alam kung anong hirap ang dinanas namin. Halos araw-araw kami may death threats galing sa mga loan company na hindi sana nangyari kung pinautang ng mga magulang mo si daddy noon. Patawad kung wala akong alam sa pinagdadaanan nyo ng mga panahon na yun. Hindi man lang kita nadamayan. Hindi ko man lang nalaman na may anak pala tayo. Sinubukan niyang hawakan ito sa kamay pero humakbang si Marisol palayo. Yun na nga ang isa pang masakit eh. Nalaman ko na buntis ako pero hindi ko masabi sa'yo. Hindi kita makontak at pinagbawalan ako ng mga magulang mo na lumapit sa'yo. Kinailangan namin magpakalayo para magtago sa mga pinagkakautangan. Everything is so sudden. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala ka para kapitan ko. Ang dami namin problema tapos dumagdag pa na buntis ako. Buti na lang at nalagpasan namin ang lahat. Tinulungan ako ni mommy at daddy na palakihin si Jace. Kahit anong trabaho noon pinasok ko para lang makabayad unti-unti sa mga utang namin. Ni pagpasok sa kolehiyo ay hindi ko na natapos dahil kailangan ko magtrabaho at gampanan ng pagiging single parent. Nung hindi na kami ginugulo ng mga loan shark, nagpa siya kaming lumuwas muli sa Manila dahil mas malaki ang sahod dito kaysa sa probinsya. Sobrang hirap ng pinagdaanan namin, pero kinaya ko. Kinaya namin. Umiiyak ng kwento ni Marisol. Parang nadudurog din ang puso ni Jacinto sa mga naririnig niya. Hindi ko sinasadyang pabayaan ka, Marisol. Patawarin mo ako. Kung alam ko lang. Ano pang silbi na malaman mo ang lahat? Mukha namang okay ka na. I'm not okay, Marisol. Nagdusa din ako. Deep inside of me, sariwa pa rin ang epekto ng pang-iiwan mo sa akin. Buong akala ko, iniwan mo ako at pinagpalit sa iba. Ni hindi ko nalaman na may anak tayo. Dahil yun ang gusto ng mga magulang mo na isipin mo. Pero ngayon na alam mo na, pwede na tayong mag-move on pare-pareho. Magre-resign na ako sa hotel para hindi na tayo magkita pa. Kung alam ko lang na sa inyong hotel na yun una pa lang, hindi na sana ako nag-apply doon. Dahil alam kong magugulo lang ang tahimik naming buhay.
Tumalikod ito habang nagpupunas ng luha, kaya nagawa niya itong yakapin. Marisol, I'm sorry. Lumuluha na ring Anya habang yakap ito sa likuran. Ano ba? Bitiwan mo nga ako, Jacinto. Nagpumiglas si Marisol, pero hindi niya ito pinakawalan. No, Marisol. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. And technically tayo pa rin. Ano? Nahihibang ka na ba? Wala tayong closure, Marisol. Hindi naman tayo nag-break, di ba? Ewan ko sa'yo. Nag-usap din kami kanina ni Mom. At nalaman ko na hinaharang nilang pag-iimbestiga ko. Kaya hindi ko kayo mahanap-hanap noon. Hindi kita mapipilit na patawarin sila ngayon. Dahil maging ako, hindi ko alam kung paano ko sila mapapatawad. 7 taon ang nawala sa atin at 6 na taon akong nawala sa buhay ng anak natin dahil sa ginawa nila. Please forgive me and give me a chance na makabawi at makasama kayo. Please patawarin mo ako, Marisol. Biktima rin ako at wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Gusto kong bumawi. Gusto kong makilala ang anak natin. Please forgive me. Pagsusama mo niya, imbis na magsalita, ay hikbi ni Marisol ang narinig niya. Kaya mas hinigpitan niya ang yakap dito. Nasa ganoon silang ayos nang biglang bumukas ang pinto. Bitiwan mo ang anak ko, Jacinto Miranda. Galit na utos ng ama ni Marisol na si Solomon. Daddy, sambit ni Marisol nang makita ang ama. Hindi nila inaasahan na luluwas ito ng Maynila. Tito, let me explain everything to you. Binitiwan ni Jacinto si Marisol at hinarap ang ama nito. Ayoko nang makarinig ng paliwanag mula sa'yo. Wala ka ng karapatan sa anak at apo ko, kaya makakaalis ka na. Tito, please. Huwag mo nang hintayin na kalad ka rin pa kita palabas, Jacinto. Banta nito. Bumaling siya kay Marisol pero nag-iwas ito ng tingin sa kanya. Kaya laglag ang balikat na naglakad na lamang siya paalis. Pero nahinto siya nang biglang lumabas ng silid si Jace. Lolo, wag mo pong paalisin ang daddy ko. Napasinghap siya nang tumakbo si Jace at yumakap sa kanya mga binti. Napangiti siya at lumuhod. Dinama ang mainit na yakap na yun ng bata. Para ding may humaplos na mainit na kamay sa puso niya dahil sa pagtawag nito ng daddy sa kanya. Jace, anak, paano mo nasabing siya ang daddy mo? Singit ni Marisol na nag-aalala. Maliit lamang ang apartment kaya hindi nakakapagtaka na narinig ng bata ang usapan nila ng ina nito. Kanina ko pa po kayo naririnig sa taas. Sagot nito sabay baling kay Jacinto. Daddy, sorry po kung nagwalpi kita before. Love na love ko po kasi si Mommy. Ayoko pong may nang-aapi sa kanya. It's okay, anak. Maganda ang ginawa mo. Pinoprotektahan mo si Mommy habang wala ako. Patawarin mo sana si Daddy kung ngayon ko lang nalaman ang tungkol sa'yo. Ayos lang po. Naiintindihan ko po. Bati na po tayo, Daddy. Salamat, anak. Oo, bati na tayo. Babawi si Daddy, okay? Nagyakap ng mahigpit ang mag-ama. Pigil naman ni Marisol ang sarili na maiyak sa tagpong nasa harapan niya ng mga oras na yon. Ang kapal ng mukha mo na magpakita pa sa amin pagkatapos ng ginawa ng mga magulang mo. Marisol, kunin mo ang apo ko. Halos hingalin sa galit na utos ng kanyang ama. Jace, halika dito anak. Tawag niya rito, pero mas humigpit lang ang yakap nito kay Jacinto. Hindi malaman ni Marisol ang gagawin. Tumingin siya sa ina para humingi ng saklolo at nakuha naman ito ang gusto niyang iparating. Mahal, kadarating mo lang mula sa malayong biyahe. Ang mabuti pa, magpahinga ka muna at kumain. Halika sa kusina, ipaghahayin kita. Yaya ni Martha sa asawa. Hindi, hayaan niyo akong palayasin ang lalaking yan, Martha. Lolo, wag na po kayong magalit, please. At saka wag niyo pong paalisin ang daddy ko. Pakiusap ni Jace. Saglit itong lumingon sa lolo Solomon nito. Saka muling yumakap kay Jacinto. Huminahon ka muna, mahal. Baka matakot sa iyong apo mo. Tayo na muna sa kusina. Hayaan na muna natin sila rito. Hinila na lang ni Martha ang asawa papunta roon. Hindi pa tayo tapos na lalaki ka. Dinuro pa nito si Jacinto bago nagpatianod sa asawa. Bumuntong hininga si Marisol bago lapitan si Jace. Halika na anak, huwag na matigas ang ulo. Magagalit ang lolo mo kaya hayaan mo na siyang umalis. Can I stay a little longer? Gusto kong makausap ang parents mo ng maayos at makilala si Jace, Marisol. Pakiusap ng lalaki. Yumuko ito para tingnan si Jace na nakayaka pa rin dito. Mommy, please. Segunda pa ni Jace na may luha sa mga mata. Anak naman, hindi malaman ni Marisol kung ano ang gagawin.
Matalinong bata ang anak niya, kaya kahit hindi niya diretsahang sanabi na ama nito si Jacinto, gets na nito. Ako po makikiusap kay Lolo, Mami. Dito ka lang po ha, huwag ka pong aalis. Anito kay Jacinto. Pagkasabi nun ay tumakbo si Jace papunta sa kusina. Jace! Hahabulin sana ni Marisol ang anak pero pinigilan siya ni Jacinto. Marisol, please. Bigyan mo ko ng pagkakataon na makabawi sa inyo ng anak natin. Patawad kung nagalit ako sa iyo at pinahirapan kita sa hotel. Maling-mali ako ron. Dahil akala ko'y nagkasala ka sa akin noon. Hindi ko alam na ako pala at ang pamilya ko may kasalanan sa inyo. Hayaan mo sana akong bumawi, please. Sumamo pa rin ito sa kanya. Pinaningkitan niya ito ng mga mata nang maalala ang mga naranasan niyang pagpapahirap nito sa kanya sa hotel. Hindi kita basta-basta mapapatawad, Jacinto. Hinayaan kita na pahirapan ako kasi umalis ako noon nang hindi nakapagpaalam sa'yo. Pero wala kayong karapatan na hiningin sa akin na huwag ipagdamot sa inyo si Jace. Dahil kasalanan naman ng mga magulang mo kung bakit nawalan ka ng pagkakataon na malaman na may anak pala tayo. I know, hindi kita masisisi kung magalit ka sa akin. But please give me a chance to make it up to you and our son. I wanna be with you and Jace, Marisol. At handa akong gawin ang lahat para lang makabawi sa lahat-lahat. Be with you ka dyan. Gagawin mo pa akong kabit? Marahas niyang binawi ang braso niya na hawak nito. What? Kabit? Oo. Ano? Itatanggi mo yung babaeng nagpunta sa penthouse mo? Nagsiselos ka ba kay Chandria? Maingat nitong tanong. Hindi ako nagselos, no? Ang kapal ng mukha mo, Jacinto. Aminin mo nang nagselos ka kay Chandria kasi mahal mo pa rin ako. Huwag kang assuming dyan. Nag-iwas siya ng tingin dito dahil pakiramdam niya ay namumula ang mukha niya sa panunokso nito. Hindi mo kailangan magselos dahil kaibigan ko lang siya. Isa pa, mahal pa rin kita. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, Marisol. Sa loob ng 7 taon, wala akong ibang minahal dahil para sa akin, nag-iisa ka. Hinawakan nito ang baba niya para iharap ang mukha niya rito. Kahit ilang beses nitong sabihin yon, hindi alam ni Marisol kung maniniwala pa ba siya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maitanggi na may bahagi pa rin ng puso niya na naaapektuhan sa bawat salitang binibitiwan nito. Kumabog ang dibdib niya nang dahan-dahang ilapit nito ang mukha sa kanya. Dama niya ang mainit na hininga nito sa kanyang muka. At hindi alam ni Marisol kung bakit hindi siya makakilos o makaiwas man lamang ng tingin. Gahibla na lang ang pagitan ng kanilang mga labi nang biglang sumulpot ang anak nila. Mami, pumayag na po si Lolo! Ani Jace habang tumatakbo palapit sa kanila. Agad naman niyang itinulak si Jacinto palayo sa kanya. Talaga anak? Napapayag mo lolo mo? Tuwang-tuwang salubong ni Jacinto sa bata. Saglit na natigilan si Marisol nang marinig ang tawag nito kay Jace. Opo, payag na po siya na kausapin niyo sila ni Lola. Pero ihanda mo sarili mo, Daddy ha. Huwag ka pong papasindak sa sigaw ni Lolo. Please. Ibinulong lang nito ang huling sinabi. Oo anak, hindi ko sasayangin ang effort mo. Gagawin ko ang lahat para mapatawad niya ako. Para maligawan ko ulit ang mami mo. Sabay sulyap nito sa kanya na nakangiti. Sinong may sabing magpapaligaw ako sa'yo? Pagpapakipot niya kahit deep inside ay hindi na mapakali ang puso niya sa kilig. Liligawan pa rin kita kahit hindi ko pumayag, Marisol. Anito sabay baling sa bata. Tutulungan mo si Daddy ha, anak? Opo, Daddy. Galingan mo po ha. Pero unahin mo po munang ligawan si Lolo. Sabay bungis-ngis ni Jace. Sige anak, sabihin mo sa akin kung ano mga paborito at kahinaan ng Lolo Salomon mo. Napailing na lang si Marisol habang naririnig ang usapan ng mag-ama. Kinagabihan, sinama ni Jacinto ang mga magulang sa apartment ni na Marisol para makausap ang mga magulang nito. Bakit mo pa sila isinama? Ikaw lang ang binigyan namin ng pagkakataon, alang-alang sa apo namin. Madilim ang mukha na tura ng ama ni Marisol. Solomon, naiintindihan namin ang galit mo. Sumama kami kay Jacinto para personal na magmakaawang patawarin mo kami. At sabihin sa'yo na walang kinalaman ng anak namin sa lahat ng kasalanan namin sa inyo. Mahabang paliwanag ni Roberto. Totoo ang sinabi ng asawa ko. Kami lang ang may kagagawa ng lahat ng iyon. Natakot kami na madami sa nangyari sa inyo ang aming anak. Kaya pinapunta namin siya noon sa malayong branch ng factory namin para doon mag-OJT. Segunda ni Jacinta sa asawa.
At pinagbantaan niyo ang aming anak na kapag kinontak niya si Jacinto ay gagawa ko ng paraan para lalong maghirap ang pamilya namin. Galit na sabi ni Solomon sa mag-asawa. Is that true, Mom? Dad? Hindi yan kasama sa inamin niyo sa akin. Hindi makapaniwalang nagpalipat-lipat ang tingin ni Jacinto sa mga ito. Oo anak, I'm so sorry. Kasalanan namin kung bakit nawalan ka ng pagkakataong malaman na magkakaanak na pala kayo ni Marisol noon. Na kayo kong pag-amin ng kanyang ina. How could you do that? Natakot kami na masira ang buhay mo kapag nanatili ka sa tabi niya, anak. Patawarin mo sana kami. Nagkamali kami ng mga desisyon noon at mas inuna ang sariling interes kaysa kaligayahan mo. Ani Roberto, hindi niyo man lang po naisip na kung tinulungan niyo sana kami, baka hindi ganoon ang nangyari? Tanong ni Marisol na hawak ang kamay ng inang tahimik lamang sa tabi nito. Tama si Marisol. Nakalatag na ang plano ng project na gagawin ko para makabawi ang kumpanya namin noon. Kayo nilapitan ko dahil inakala ko na magtitiwala kayo sa amin. Dahil sa ginawa ng mga business partner ko na pagdidispal ko ng pera ng kumpanya ko, nawala ng tiwala sa amin ng ibang bangko at investor. Kaya kayo na lamang sana ang pag-asa namin. Pero ni moral support ay hindi namin nakuha sa inyong dalawa. Dinamay niyo pa ang mga bata. Galit na sambat ni Solomon sa mag-asawa. Sana'y sinabi niyo sa akin ng lahat. Imbis na hinayaan niyo akong magalit at mag-isip ng masama kay Mirasol, Mom, Dad. Masama ang loob na sabi naman ni Jacinto sa mga magulang. Siguro nga kung pinili niyo kaming tulungan ay hindi sana sila magkakahiwalay. Muntik nang makunan si Marisol noong araw na tinakbuhan namin ng mga loan company na walang tigil sa pagkikipit sa amin. Wala na akong choice kundi sa kanila mangutang. Pero dahil sa malaking tubo, imbis na makabawi ay lalo lang kaming nabaon sa utang. Kuyom ang kamaon na kwento pa ng ama ni Mirasol na lalong ikinainis ni Jacinto sa mga magulang. Wala akong kamalay-malay na nanganib pala noon ng buhay mo at ng anak natin. I'm sorry talaga. Naiiyak na napaluhod si Jacinto sa harapan ni Marisol. Tumayo ka nga riyan. Wala pala talaga akong karapatang magalit sa'yo. Dahil wala kang alam sa lahat ng nangyayari noon, iho. Biktima ka lang din ng naging maling desisyon ng mga magulang mo. Tumayo ka na, Jacinto. Masuyong sabi ni Solomon. I'm so sorry po, Tito. Handa po akong gawin ng lahat para makabawi sa inyo. Gusto namin bumawi sa inyo. Tutulungan namin kayo na maitayong muli ang kumpanya ninyo, Solomon. Offer ni Roberto. Huli na para dyan. Wala na akong balak na magtayo pa ulit ng kumpanya. Kontento na kami sa uri ng pamumuhay namin sa Batanes. Ito lang si Marisol ang nagpumilit na magtrabaho ulit dito sa Maynila para matulungan akong mapabilis ang pagbabayad namin sa mga utang namin. Ayoko sana siyang payagan dahil alam ko mangyayari ang ganito. Pero pinagbigyan ko pa rin siya dahil yun ang gusto niya. Ilang sandaling nabalot ng katahimikan ang buong sala. Tanging mahinang paghikbi ni Mrs. Miranda ang maririnig. Nang tuluyang humupa ang tensyon, nagsalita si Solomon. Balak namin bumalik na lang sa Batanes. Anito, bigla namang nakaramdam ng panik si Jacinto sa sinabi ng Ginoo. Po, aalis kayo? Oo, Jacinto. Nakahingi ng mas mahabang palugit si Daddy sa natitirang loan company na pinagkakautangan namin, kaya babalik na kami doon. Si Marisol ang sumagot. Pero ngayon ko lang nakilala si Jace. Gusto ko kayong makasama at bumawi sa inyo. Kung gusto mo talagang mabuo ang pamilya mo, sumama ka sa amin. Nanghahamon na turan ni Solomon. Natigilan si Jacinto sa narinig. Ano pong ibig niyo sabihin, Tito? Doon mo patunayan ang sarili mo. Hindi pa namin mapapatawad sa ngayon ng mga magulang mo. Pero ikaw, bibigyan ka namin ng chance alang-alang kay Jace. Napangiti siya sa sinabi ni Marisol. Talaga po? Pwede pang magbago ang isip ko kung kukwestiyonin mo pa ang desisyon namin. Singit ni Marisol. No, wala nang bawian. I'm willing to do everything. Tingnan na lang natin. Bahagyang kinabahan si Jacinto sa nakitang paggisi ng dating nobya. Pero mas lamang sa kanya ang kagustuhang makasama at mabuo ang pamilya. Sa sumunod na araw, tuluyan nang nag-resign si Marisol sa hotel. Tutulong na lamang siya sa ama sa maliit nilang farm. Ngunit hindi niya akalain na sasama sa kanila sa Batanes si Jacinto. Nagulat na lamang siya nang makita ang lalaki sa airport. Bit-bit ang mga maleta nito. Hindi na siya tumutol dahil bakas sa anak niya ang tuwa at pananabik sa ama. At matapos ang halos 2 oras na biyahe sa eroplano, ay narating nila ang Basco Airport. Let's just wait for the van. Sambit ni Jacinto na ikinalingon ni na Marisol dito. Anong van?
Kunot noong tanong niya rito. Van, sasakyan na maghahatid sa atin sa bahay nyo. Just tell your address to the drivers. Hindi tayo sasakay sa van. May kausap ng service natin si Daddy. Pasensya na po, Tito. Hindi ko po alam na may sasakyan na pala tayo. Sasabihin ko na lang po ang mga tauhan ko na wag na tayong sunduin. Napapakamot sa ulo na may tinawagan ito sa cellphone nito. Natawa si Marisol sa isip niya dahil alam niya na magugulat si Jacinto kapag nakita nito kung ano ang sasakyan nila. Ayan na sila. Anunsyo ni Solomon. Nasaan ang sasakyan natin? Tanong ni Jacinto habang nililibot ang tingin. Yee! Sasakay tayo sa tricycle! Masayang sigaw naman ni Jace. Napatingin si Jacinto sa Cogon Trike na papalapit. Diyan tayo sasakay? Hindi makapaniwalang tanong nito. Oo, karaniwan yan dito sa Batanes. Natatawang sagot ni Solomon. Kasya ba tayo dyan, Tito? Kasya naman. Ikaw na lang ang sumakay sa isang trike kasama ang mga maleta mo. Sige na, ikarga mo na mga yan. Doon kami mag-asawa sa isa pang trike. Magkasama naman sina Marisol at Jay sa isa pa. Dahil konti lang naman ang mga maleta nila. Hala, kilos na. Tumalima naman si Jacinto. Marisol, ako na magbubuhat ng mga maleta nyo ni Jace. Sumakay na kayo. Inunahan nito si Marisol na magbitbit ng maleta. Okay, thank you. Halika na anak. Mommy, hindi po sa atin sasabay si Daddy? Hindi anak, sa kabila siya. Hindi tayo kakasya sa isang trike lang. Kita mo naman, daig pa niya ang mag-a-abroad sa dami ng maleta niya. Okay po. Nang marating nila ang bahay ng mga Davino sa San Antonio, si Jacinto rin ang nagpresintang magbuhat ng mga maleta nila. Dito mo pinalaki si Jace, Marisol? Tanong nito. Oo, sa lugar na to namin sinubukang bumangon muli. Nasanay na kami sa pamumuhay dito, kaya ayaw nang bumalik sa Manila ni Daddy. Gusto na lang niyang palaguin ang mini vegetable farm at poultry business namin dito. Di ba, hindi ka pwedeng bumili ng lupa dito kung hindi ka Ivatan? Taga rito talaga si Daddy. Sa Manila lang siya lumaki pero ang ninuno niya Ivatan. Minana niya ang lupaing ito sa mga magulang niya. May kaunti siyang naitabi mula sa pagkalugi ng factory namin, kaya yun ang ginamit niya sa pagtatanim ng poultry business. Pero sapat lang ang kita para ipambayad sa mga loans niya kung saan-saan. Minsan nga kulang pa, kaya napilitan akong huminto sa kolehiyo para kahit papano, hindi kami maging pabigat sa kanila ni Jace. I'm sorry kung hindi mo naabot ang pangarap mo, Marisol. Okay lang, masaya naman ako na may anak ako. Suportado rin ako ni na Daddy. Paraiso para sa amin ang lugar na to. Right, ang ganda nga rito. Ang swerte nyo. Nagulat si Marisol nang biglang tumakbo sa kanya si Jace. Mommy, dito na rin po ba titira si Daddy? Kumikinang ang mga mata na tanong nito. Hindi anak, nandito lang siya para sa pagsubok niya at magsisimula na siya mamaya. Good luck po Daddy, tutulungan po kita. Bulong ni Jace sa ama. Salamat anak. Jace ha, bawal mandaya. Nailing na lang si Marisol nang bumungis-ngis lang ang anak. Sa araw na yon ay masusubukan kaagad ni Marisol si Jacinto. Under maintenance ang patubig sa lugar nila dahil merong tubong nag-leak at kailangang ayusin. Parang nakita ko ng bagay na to. Anong gagawin ko dito? Paano ko palalabasin ang tubig dito? Tanong ni Jacinto sa kanya habang pinagmamasdan nito ang poso. Poso ang tawag dyan. Kailangan mo yan bombahin ng ganito para lumabas ang tubig. Ipinakita ni Marisol kung paano gamitin yon. Oh, ganun lang pala. Sisiw. Kayang-kaya ko yan. Ilan ba ang lalagyan ko ng tubig? Napangisi siya sa sinabi nito. Yun ang una nitong pagsubok, ang magbomba at mag-ipon ng tubig. Sisiw pala ha. Kailangan mong punuin ang drum na nasa banyo at kusina. Magakyat ka rin ng tubig sa banyo sa itaas. Kayang-kaya mo yan, Daddy. Gamitin mo po ang mga muscle mo. Cheer ni Jay sa ama. Salamat anak. Kahit pumasan ka pa kay Daddy eh. Talaga po? Oo anak. Halika rito. Excited na sumampa si Jay sa likuran ni Jacinto. Mag-ingat ka anak, baka mahulog ka. Paalala ni Marisol sa bata. Sinimulan ni Jacinto ang pagbobomba sa poso habang nakapasan si Jay sa likod nito. Makalipas ang halos isang oras ay nagsimula ng mangalay ang mga braso ni Jacinto. Pakiramdam nito ay nanginginig na ang mga kalamnan nito. Pero hindi ito tumigil dahil ayaw nitong isipin ng pamilya ni Marisol na sumusuko ito kaagad. Para namang hindi nahihirapan niyang ex mo anak. Nakasimangot na komento ni Solomon habang nagkakape ito sa balkonahe. Oo nga po Daddy,
Siguro kasi nag-e-enjoy siya dahil kay Jace. Pero naiisip niyo po bang naiisip ko? Nakangiting sabi ni Marisol sa ama. Ibinabataas pa niya ang mga kilay. Oo anak, humanda siya bukas. Nag-apiran pa ang mag-ama. Pagkatapos nilang mag-almusal kinabukasan, ay isinama ni Solomon si Jacinto sa taniman nito ng gulay. Lahat po yan, didiligan ko, tito. Bulalas nito. Ano, suko ka na ba agad? Hindi po, kayang-kaya ko pong pinagagawa nyo. Siguraduhin mo lang na hindi mo lulunurin ang mga pananim ko, ha? Kung ayaw mong mapabalik kita sa Maynila agad-agad. Babala ng Ginoo. Hindi po yan mangyayari, tito. Aayusin ko po ang trabaho. Simulan mo na para maaga kang makatapos. Mamimitas ka pa ng mga talong at okra mamaya. Opo, tito. Habang pinapanood ni Marisol si Jacinto sa ginagawa, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-alala para dito dahil hindi naman ito sanay sa mga ganoong kabigat na trabaho. Naiinis siya sa sarili dahil sa tuwing nakikita niyang nahihirapan si Jacinto, parang gusto niya itong tulungan. Hindi niya alam kung awa yon o dahil hindi pa rin tuluyang nawawala ang nararamdaman niya para rito. Anak, bakit parang gusto mo na siyang tulungan? Tanong ni Solomon nang makabalik ito sa kubong pahingahan nila. Hindi po daddy ha. Ideya ko nga po na dito niyo siya sa taniman pagtrabahuhin para mahirapan siya, di ba? Umiiling na kaila niya sa sinabi ng ama. Tama yan, huwag ka agad bibigay. Tandaan mo, pinahirapan ka rin niya sa hotel nila. Syempre naman po daddy. Igagawa ko po kayo ng merienda. Aba, igagawa mo pa ng merienda? Daddy naman nangihingi rin po ng merienda si Jace. Nabitin po sa almusal kanina. Sabi mo sige na. Si daddy talaga? Maiwan ko na po kayo dito. Pasimpleng nilingon ni Marisol si Jacinto bago bumalik sa bahay nila. Pinagbuti ni Jacinto ang bawat gawaing ipinapagawa sa kanya upang mapatunayan ang sarili sa pamilya ni Marisol. Sa mga sumunod na araw, walang reklamo niyang ginawa ang lahat ng utos ni Mr. Davino, mula sa pagsisibak ng kahoy, pagbubuhat ng mga inaning gulay at root crops, hanggang sa paggagapas ng mga damo sa taniman. Isang gabi, tahimik siyang naupo sa balkonahe. Ramdam niya ang kirot sa buong katawan at ang mga kalyo na unti-unting nabubuo sa kanyang mga palad. Ngunit nang marinig niya ang masayang halakhak ni Jace mula sa loob ng bahay, kusang sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Kung kailangan niyang pagdaanan ang lahat ng task upang mabuo muli ang kanilang pamilya, handa siyang tiisin ang lahat. Kape? Napalingon si Jacinto sa tagiliran niya. Hawak ni Marisol ang isang tasa. Para sa akin ba yan? Ay hindi, baka may ibang tao pa dito. Piloso po. Porket hindi mo na ako boss at ikaw na ang boss ko ngayon. Excuse me, hindi naman ako nag-uutos sa'yo Si daddy yun. Alam ko naman na magkasabot kayo Wala kang ebidensya. Inumin mo na yung kape habang mainit pa. Sayang naman ang mainit na tubig. Kung palalamigin mo lang. Malamig na tubig na lang sana ginamit ko. Hindi napigilan ni Jacinto na matawa. Anong nakakatawa? Asik sa kanya ni Marisol. Nangahaba kasi ang uso mo. Naalala mo noon kung anong ginagawa ko kapag ngumunguso ka? Hoy Jacinto Huwag na huwag ka magkakamali. What? Natatakot ka na halikan kita? Kasi baka mag-response ka at mabuko kita na mahal mo pa rin ako. Nanunod yung tanong niya rito. Che, dyan ka na nga. Akmang aalis ito pero hinawakan ni Jacinto ang braso nito. I'm willing to wait, Marisol. Nagkatitigan silang dalawa. Unti-unti nang naglalapit ang mga mukha nila ni Marisol nang biglang lumapit si Jace. Mommy, Daddy! Ani Jace sa kanila. Ano yun anak? Tanong ni Jacinto dito. Pwede po bang tabi-tabi tayong matulog ngayong gabi? Pumayag na po si Lolo at Lola. Nagkatinginan ang dalawa sa sinabi nito. Pagbigyan niyo ng anak ninyo. Nakangiting sabi ni Solomon na sumunod sa apo. Ayos lang po sa akin. Ewan ko lang po kay Marisol. Ani Jacinto. Maliit ang kama, hindi tayo kakasya. Malikot kang matulog anak. Dahilan ni Marisol. Hindi po ako maglilikot, Mami. Sige na po. Sige na anak, ayusin niyo na ang tutulugan niyo. Ani Martha. Okay po, sagot niya sabay baling sa bata. Pero ngayong gabi lang Jace? Yes po, Mami. Yay! Tawang-tawang yumakap ito sa kanila. Walang nagawa si Marisol kundi pagbigyan ang hiling ng anak. Kaya ng gabing yon ay magkakatabi silang natulog.
Mommy? Daddy? Magkasabay Magkasabay na tugon ni na Marisol at Jacinto. Nasa magkabilang gilid sila ni Jace. Ang saya ko po kasi kasama ko po kayong dalawa. Napangiti si Jacinto sa sinabi nito. Ako rin anak, sobrang saya ko. Ikaw po, Mommy. Baling nito kay Marisol. Of course, masaya ako kasi masaya ka. Nakangiting sagot nito kay Jace. Nagkasalubong ang mga tingin nila at saglit na nagkatitigan. Nang makatulog si Jace na nasa pagitan, akmang aalis si Marisol nang pigilan ito ni Jacinto. Hanggang kailan ka iiwas? Pabulong na tanong niya rito para hindi magising ang anak nila. Hindi ako umiiwas, okay? Hindi pa kasi ako inaantok kaya may gagawin ako sa kusina. Nagpapalusot ka lang, Marisol. Aminin mo na kasi na mahal mo pa rin ako. Kasi ako, aminado na patay pa rin sa'yo. Napangiti siya nang makita niya na namula ang mukha nito. You're blushing. Che, kung aamin ako, anong gagawin mo? Yayayain kitang magpakasal agad-agad. Mabilis pa sa 4:00 ang sagot ni Jacinto. Dahil alam niya sa sarili niya at sigurado siya na wala na siyang ibang gustong mangyari, kundi ang makasama ang mag-ina niya. Ang bilis naman, kasal agad ang nasa isip mo? Natutok nito ang bibig nang mapalakas ang boses nito. Mabuti na lang at malalim ang tulog ni Jace. Hindi na tayo bumabata, Marisol. At saka, ang tagal nating nagkahiwalay noon. Ayoko nang maulit yun. Kaya mabuti na yung nakakasiguro na akin ka na talaga. Possessive lang? Sabay irap nito sa kanya. So ano, inaamin mo na ba na mahal mo pa rin ako at willing ka magpakasal sa akin? Total, mukhang okay naman na kami ng daddy mo eh. Kasi gustong gusto ko na mabuo ang pamilya natin. Gusto ko rin yun. Nahihiyang pag-amin ni Marisol. Hindi ito makatingin ng tuwid kay Jacinto. Anong gusto mo rin? Mabuo tayo. Ikaw, ako, at si Jace. Then let's make it happen, Marisol. Magpakasal tayo kapag handa ka na. Pero totoo ba na hindi mo nga girlfriend na babaeng yun? Oo nga, pwede kong ihirap sa'yo si Chandria kung gusto mo. Hindi na kailangan. Believe me, Marisol. Wala akong ibang babaeng minahal. Ikaw lang. I love you so much. Mula noon hanggang ngayon. Sambit niya habang masuyong hinahaplos ang pisngi nito sa pagitan ng kanilang anak. Tuluyan ang bumagsak ang mga luha ni Marisol. Para bang sa wakas ay nabunutan ito ng tinik na 7 taon nitong pasan-pasan. I love you too, Jacinto. Wala din akong ibang minahal bukod sa'yo, kundi si Jace. Bahagyang bumangon si Jacinto at tinawid ang pagitan nilang dalawa para halikan ito sa noo at pahirin ang mga luha nito. Finally, nagbunga rin ang mga effort ko. Kailangan lang pala tayong pagtabihin ni Jace eh. Sobrang saya ko, Marisol. Kung pwede lang ako magsisigaw ngayon, ginawa ko na. Do that para mapalayas ka nang wala sa oras ni Daddy. Kapag pinalayas niya ako, isasama ko kayo ni Jace. Itatanan ko na kayo. Ewan ko sa'yo. Hindi ko pa nakakalimutan ng pagpapahirap mo sa akin sa hotel, no? Kaya humanda ka bukas. Akala ko pa naman nabiswelto na ako. Sorry na, okay? 7 taon kasi ako nagdusa nang nawala ka. Napapikit si Jacinto nang haplusin ni Marisol ang pisngi niya. I'm sorry. It's okay. Alam ko naman na ngayon na hindi mo yun sinadya. Ang importante ay ang ngayon. Babawi ako sa inyo ni Jace. Dinala niya sa lobby ang kamay nito na nasa pisngi niya. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto, napailing si Solomon. Naririnig pala nito ang usapan nila. Mukhang tapos na rin ang paghihirap ng mokong na yun. Bulong nito bago tuluyang isinara ang pinto. Natulog silang may ngiti sa mga labi ng gabing yon. Ipinagpatuloy ni Jacinto ang panliligaw kay Marisol, kahit nagkapatawaran at nagkaaminan na sila ng damdamin. Tuwang-tuwa naman ang anak nila na si Jace. Animo kinikilig pa ito sa tuwing nakikitang sweet ang mga magulang. Mommy, bati na po kayo ni Daddy? Walang ano-ano yung tanong ni Jace habang nagsusuot ng t-shirt nito. Yes, anak. Tipid na tugon niya. Talaga po? Ibig sabihin mas madalas na po nating makakasama si Daddy? Napangiti si Marisol. Oo, anak. Yay! Masayang palakpak ni Jace. O siya, tapos ka na bang magbihis? Opo, Mommy. Gusto mong lumipat ulit sa Manila, di ba? Tanong niya. Opo, Mommy. Nilipat tayo doon, pero maiiwan dito sina Lolo at Lola. Dadalawin nilang natin sila ng madalas.
Okay po, basta kasama natin si Daddy. Masaya rin ako roon, anak. Nakangiting sabi ni Jacinto habang lumalapit sa kanila. Tapos ka na ba mag-empake ng mga gamit mo? Tanong ni Marisol kay Jacinto. Yes, ma'am. Tinulungan ako ng gwapo at mabait nating anak, kaya mabilis ako natapos. Ginulo-gulo nito ang buhok ni Jace. Siyempre po, Daddy. Mana po ako sa inyo. Paglaki ko po, gusto ko maging katulad nyo. Aba, gusto mo ring magpatakbo ng hotel? Natatawang tanong ni Jacinto. Yes po. Well, ikaw talaga ang papalit kay Daddy sa pagpapatakbo ng business balang araw. Pero enjoyin mo muna ang pagiging bata, okay? Saka mo na isipin ng trabaho kapag malaki ka na. Opo, Daddy. Binuhat ni Jacinto ang 6 na taong gulang na anak at niyakap ito. O siya, bumaba na tayo. Baka nihintay na tayo ni Mama at Dad sa baba. Ayan ni Marisol sa mag-ama niya. Sige po, Mami. Masayang sagot ni Jace. Nagkatinginan sina Marisol at Jacinto at kapwa napangiti habang pinagmamasdan ang masayang bata sa pagitan nila. Bago sila bumalik sa Maynila kinabukasan ay namasyal sila ng araw na yon kasama ang mga magulang ni Marisol. Ibinigay na ni na Mr. at Mrs. Davino ang basbas sa dalawa, kaya naman may naisip gawin si Jacinto. Huh? Anong gagawin natin dito sa viewing deck ng lighthouse? Bakit hindi natin kasama si na Jace? Nagtatakang tanong ni Marisol kay Jacinto. Inaya kasi sila nitong mamasyal sa Basco Lighthouse, kung saan tanaw ang karagatan, rolling hills at ang bayan ng Basco. Ang ganda ng view dito, ano? Pag-iiba nito sa usapan. Jacinto, hindi mo sinagot ang tanong ko. Nakapamiwang na si Tanya rito. Pero mas maganda ka pa rin. Jacinto, nakakainis ka. Nagiinit ang pisngi na hinampas niya ito, pero hinuli nito ang kamay niya. At napasinghap siya nang bigla itong lumuhod sa harapan niya, sabay dukot ng kung ano sa bulsa nito. Ramdam ko naman na handa ka ng maging Mrs. Miranda. Kaya, will you marry me, Marisol? Walang ligoy na tanong ni Jacinto habang hawak ang isang diamond ring. Napasinghap siya at natutup ang bibig. Jacinto. Sinabi ko na handa ako maghintay. Pero gusto ko na kasing maging Mrs. ka eh. Excited na ako mabuo ang pamilya natin, Marisol. Ako din naman. Kaya oo na. Pakakasal ako sa'yo. Naiiyak na sagot ni Marisol. Yes! Excited na isinuot nito sa daliri niya ang singsing. Wala nang bawian ha. Pumayag ka ng maging misis ko. Wala akong balak bawiin. Kaya humanda ka ng maging mister ko. Ikinawit niya ang 2 kamay sa batok nito. Handang-handa na ako. Unti-unting inilapit ni Jacinto ang mukha nito sa kanya. Kaya napapikit na lang si Marisol para hintayin ang labi nito na lumapat sa labi niya. Saglit lang yon pero damang-dama ni Marisol ang pagmamahal na kalakip ng halik na yon ni Jacinto. Sabay silang napatingin sa baba ng lighthouse nang marinig nila ang sigaw ni Jace. Congratulations, Mommy, Daddy! Nariyan pala kayo. Nakita niya na may hawak na kamera ang daddy niya. Mukhang kinuhanan ng mga ito ng video ang eksena nila kanina. Hintayin niyo kami dyan, anak. Aakyat din kami. Sigaw din ni Mr. Davino. Mag-iingat po kayo. Alalayan niyo po si Mommy. Sigaw niya pabalik. Habang naghihintay sa mga ito ay yumakap si Marisol kay Jacinto. Thank you, Jacinto. Akala ko hindi na darating ang araw na to. Kung hindi ka sa hotel nagka-play ng araw na yon, magkikita pa rin tayo. Kasi hindi ako papayag na hindi ko mahanap. Sambit nito bago siya masuyong hagkan sa noo. Pero nauna ako na makahanap sa'yo. Oo nga. Tapos, wala akong kamalay-malay na anak ko pala ang pinagsiselosan ko nakausap mo sa telepono. Natawa siya sa sinabi ng nobyo. Seryoso? Oo. Pero siya ang tumulong para mabuo tayo. Oo nga eh. Siya din ang naging pag-asa ko para lumaban noon. Kahit sobrang hirap ng sitwasyon namin ni na Mom at Dad. I'm sorry. Kinailangan mong pagdaanan ng lahat ng yun. Pero nandito na ako ngayon. Kaya hindi mo na ulit mararanasan yun. Mommy, Daddy, sali po ako! Sigaw ni Chase na tumakbo papunta sa kanila. Anak, be careful! Sinalubong ito ni Jacinto at kinarga. Masyadong excited ang anak nyo. Naiiling na tura ni Martha. Oo nga po eh. Salamat po pala sa pagpayag nyo ni Tito na mag-propose ako kay Marisol. Sabi ni Jacinto. Kagabi ay kinausap ng binata ang 2 matanda upang hingin ang kamay ni Marisol.
Siguraduhin mo lang na aalagaan at iingatan mo itong anak at apo ko. Wika ni Mr. Davino. Opo, sila po ang magiging priority ko palagi. Mabuti naman kung ganon. Congratulations sa inyong dalawa. Salamat po, Daddy, dahil sinuportahan niyo kami at hindi tinutulan. Lumapit si Marisol sa ama at niyakap to. Ayaw niyo po ba talagang sumama sa Maynila? Ayos na kami dito, anak. Dadalaw na lang kami ng daddy mo sa inyo paminsan-minsan. Singit ni Martha. Ganoon din po ang gagawin namin. Mamimiss po namin kayo ni Jace. Ang ina naman ang niyakap niya. Masaya si Marisol na maayos na ang lahat. Mula sa lighthouse ay pinanood nila ang paglubog ng araw. Isang paalala na kailangan ng kalimutan ang masasakit na nakaraan. Dahil kahit anumang pangit ng ating naranasan, lahat may magandang wakas. Makalipas ang isang buwan ay ikinasal sa Maynila sina Marisol at Jacinto. Nagkaayos na ang mga magulang nila ni Jacinto, kaya naman wala nang hadlang sa pagpapakasal ng dalawa. Congratulations! Bati ni Mrs. Miranda sa bagong kasal. Salamat po. Nakangiting tugon ni Marisol. Magsabi lang kayo kapag may kailangan kayo, okay? Gusto naming makabawi. Sabi naman ni Roberto. Mabilis na umiling si Jacinto sa sinabi ng ama. You don't have to, Dad. Oo nga bala eh. Kalimutan na natin ang nangyari sa nakaraan. Alang-alang sa mga anak natin at apo. Saad ni Solomon. Tama. Ang mahalaga ay masaya na ngayon ang mga anak natin. Segunda naman ni Roberto. Opo, masaya po kami. Lalo na't masaya si Jace. Tiningnan ni Marisol ang anak na masayang nakikipagkulitan sa mga anak ng bisita nila. Mas masaya siguro kung bibigyan niyo na siya ng kalaro. Suwestiyon pa ni Roberto. Sangayon ako dyan, bala eh. Nagkatinginan sina Marisol at Jacinto pagkatapos ay nagnitian. Masaya sila dahil bumalik na sa dati ang samahan ng pamilya nila, kaya masaya silang bubuo ng sarili nilang pamilya. Pinalipas muna ni Marisol ang isang taon bago sila nagdesisyon na sundan na si Jace. Sinulit muna ni Jacinto ang pagbawi sa kanilang mag-ina. Nanatili naman sa Batanes ang mga magulang ni Marisol, kaya nagbabakasyon sila doon kapag walang pasok sa eskwela si Jace. Minsan ay kasama rin nila ang mga magulang ni Jacinto na gustong-gusto rin ang buhay probinsya. Sa bawat pagbabalik nila sa Batanes, hindi maiwasang balikan ni Marisol at Jacinto ang mga pagsubok na minsang muntik nang maglayo sa kanila. Ngunit sa bawat pagkakataong yon, mas lalo lamang nilang napapatunayan na ang pagmamahal kapag sinamahan ng pagtitiwala at pagpapatawad, kayang lampasan ng anumang unos. Pinaghiwalay man sila ng mga pagsubok noon, sa huli ay nanaig pa rin ang pagmamahalan nila at muling pinagtagpo ng tadhana ang dalawang pusong nakatakdang magsama habang buhay. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.